Pagkatapos mong mag-transport, sumali ka sa isang live na creative variety show. Noong tema ng programa ay rural uniform, ang iba ay sumunod sa mga patakaran at gumawa ng masisipag na uniforme. Ngunit ikaw ay gumawa ng sistema ng utang sa baryo, direktang nagpagulat sa mga manonood at hurado. Ginamit mo ang isang klasikong linya upang lumikha ng isang hindi malilimutang eksena sa pelikula. Natutuwa si Uncle Dong na tinawagan mo siya. Pero ang tono ng boses mo kanina ay hindi gusto ni Uncle Dong. Gamit ang pinakamalambing na salita, nagbanta ka ng malupit at walang awa na naging kakaiba ang karakter. Unang beses mo lang mag-perform, pero nagpakita ka ng galing na para bang veterano. Maging ang mga hurado sa ilalim ay nahiya sa sarili. Kaya hindi nakakagulat na nakuha mo ang unang pwesto sa round na ito. At ang susunod na tema ay sinaunang martial arts na karakter na Eunuko. Noong tanungin ka ng manager kung mahirap bang gawin ang ganitong espesyal na kwento. Umiti ka lang ng mahinahon. Ang kwento ay handa ko na noon pa. Sa pagkakataong ito, ipapakita ko sa lahat na ang Eunuko ay pwedeng maging gwapo at makapangyarihan. Sa pagdating ng oras, nagsimula na ang live broadcast ng Inverse Thinking Rooftop Actors Group 2nd episode. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala ng host, sunod-sunod na umakyat sa entablado ang mga kalahok para sa lotohan. Agad na dumagsa ang mga manonood na naghihintay sa live stream. Dumating na, sa wakas ay hinintay. Sa dami ng grupo, ang Actors Group lang ang inaabangan ko. Ang tema ng laban na ito ay kawili-wili. Naipakita sa mga baguhang artistang ito ang Eunuko. At habang nagmamadaling pumasok ang mga manonood sa live stream, biglang nagmamadaling lumabas si host Bai Bingbing mula sa backstage. May hawak na cue card. Paumanhin sa lahat ng manonood tungkol sa mekanismo ng ikalawang laban. Matapos ang pinagkasunduang deliberasyon ng direktor at 4 na hurado, sa ilalim ng temang sinaunang martial arts Eunuko, kailangan ng bawat kalahok na magsagawa ng karakter. Nalalampas sa dating pagganap at gagawa ng isang revolusyonaryong likha. Nagreklamo ang lahat ng kalahok. Ako ay nasa hulihan, may oras pa para baguhin ang kwento. Sino ba ang una? Nag-isip si Qianxi habang tumitingin sa paligid. Lahat ng atensyon ay biglang napunta sa isang tao. Si Yang Yang. Sa ikalawang laban, siya ang nakakuha ng unang pwesto sa lotohan. Yang Yang, ikaw ang una, ano ang gagawin mo? Maninindigan ka ba at aakyat? Nang marinig ang tanong ni Qianxi, nagdalamhati si Yang Yang. Wala kang kwenta. Ang kwentong inihanda ko ay hindi akma sa sinasabi ng programa na baguhin ang imahe. Kung aakyat ako, tiyak na mababa ang puntos at matatanggal. Hindi ba ito panloloko? Galit na galit si Yang Yang. Bago pa siya sumali, narinig niya na maraming hamon sa programang ito, pero hindi inaasahan na ganito kabilis. Nang mahulaan na ang mga kalahok ay tatanggihan at hindi sasali, si host Bai Bingbing, bilang kinatawan ng programa, ay dumating sa backstage kasama ang live broadcast photographer. Yang Yang, base sa lotohan, ikaw ang una. Ngunit dahil sa biglaang hinihingi ng programa, pwedeng payagan ang mga kalahok na baguhin ang pagkakasunod. Napatigil si Bai Bingbing at tiningnan ang mga kalahok. Ang kondisyon ay may kailangang kusang umakyat muna para mag-perform. Nang marinig ito, lahat ay tahimik. Ibig sabihin ba nito ay may kailangang pumalit kay Yang Yang? At maging unang akyat at masunog. Sa kabilang banda, sa Hendian, si Yang Mi, na nasa set ng pelikula, ay nanonood ng live broadcast ng Inverse Thinking Rooftop Actors Group habang nagpapahinga. Nang malaman na ikaw ang nakakuha ng unang pwesto sa unang laban, hindi siya makapaniwala. Ikaw ay isang bagong sign na maliit na artista sa kumpanya. At biglang nagningning sa isang kompetisyon na puno ng mga sikat na artista. Ito ay impossible. Nakita rin niya ang mga clip ng iyong pagganap sa Weibo. Hindi siya makapaniwala na ikaw ay pareho sa naalala niyang Mingfeng. Ngunit kahit paano, may ganitong sorpresa sa kumpanya, kailangan niyang bantayan. Ngayon, nang buksan niyang Mi ang programa at marinig na biglang binago ng programa ang patakaran, hindi na siya mapakali. Nabaliw na ba ang programa? Hindi ba ito malinaw na pagpapahirap? Nagkunot noo si Yang Mi. Si Ningfeng ay nagsimula palang gumanda at may malaking problema na. Bumalik sa eksena ng programa. Harap sa sinabi ni Bai Bingbing, walang nagsalita ang mga kalahok. Walang gustong maging sakripisyo para kay Yang Yang. Kahit si Bai Bingbing ay nahihirapan. Hindi pwedeng magpatagal ng ganito at walang akyat. Paano mapapalabas ang programa? Ako ang una. Sa gitna ng katahimikan. Isang boses ang lumabas mula sa karamihan. Agad na lumingon ang lahat. Isang figura ang tahimik na lumabas. Ako ang unang akyat. Hindi mo alam kung kailan ka nagbihis ng sinaunang kasuotan. Binuksan mo ang bordadong opisyal na robe. Malamig at gwapo. Ang galing ng Ningfeng na ito, napakalakas. Maraming tao, walang nangahas umakyat. Bigla siyang lumitaw, napakagwapo. Sa gitna ng mga komento ng netizens sa backstage ng programa. Nang makita si Bai Bingbing na lumabas mula sa karamihan at medyo naakit sa iyong sinaunang kasuotan, nagising siya at naalala ang kanyang trabaho.
Agad na nagsalita, Ning Feng, kumpirmado bang mauuna ka kay Yang Yang? Bago ka sumagot, si Yang Yang ay tila nagagalit. Ning Feng, ano ang ibig mong sabihin? Naawa ka ba sa akin? Hindi mo ako kailangan tulungan. Umiti ka ng malamig at lumingon. Huwag kang maglagay ng ginto sa iyong mukha. Nakikita ko na kayong lahat ay natatakot umakyat at naantala ang programa. Para sa akin, ang unang pwesto o ang huling pwesto ay walang pinagkaiba. Manood ka lang at matuto. Hindi mo na pinansin. Ang naguguluhan na si Yang Yang. Dumaan ka kay Bai Bingbing at nagtungo sa entablado. Sumunod si Bai Bingbing. Tawagin natin ang unang kalahok. Sa entablado, si Yu Feng. Ang spotlight ay nakatutok sa iyo, nakasuot ka ng bordadong robe at balabal. Parang pinakamaliwanag na figura sa mundo. Inilipat mo ang inihandang kwentong dokumento sa VE screen. At tumayo sa gitna ng entablado. Nang dumilim ang ilaw, nagsimulang mag-scroll ang malaking screen. Liquid crystal na nagpapakita ng mga eksena at narration. Ang kwentong gusto mong isulat ay lumitaw sa harap mo. Noong panahon ng Ming Dynasty Emperor Xianzong, ang mga eunuko ay nag-aabuso ng kapangyarihan at pumapatay ng mga loyal na opisyal. Ang Eastern at Western factories ay namamahala sa palasyo at sa buong bansa. At ang Western Factory Director na si Yu Huishan ay nangahas na makipagrelasyon kay Consort 1. Sa ilalim ng isang tao, sa ibabaw ng lahat. Ang martial artist na si Zhao Huaiyan, sa kanyang misyon na iligtas ang mga loyal, ay papatayin ang masamang. Isang lihim na utos ng direktor ng silangang pagawaan na si Wan Yulo ang nagdulot ng paghabol ng direktor ng kanluraning pagawaan na si Yu Huishan na naglabas ng pandaigdigang utos ng pagpatay. Ang entablado ay nagpapalabas ng kwento. Ang mga manonood online ay hindi mapakali, pamilyar ako sa setting ng silangan at kanluraning pagawaan. Ngunit nagtataka ako, sino ang gagampanan ni Ning Feng? Ang direktor ng kanluraning pagawaan na si Yu Huishan. Sa pagkakita sa balangkas, hindi ba ito isang purong kontrabida? Ang malaking screen sa entablado ay patuloy na gumagalaw, nagpapatuloy ang kwento. Inihagis ni Yu Huishan ang kanyang mahahabang bisig, para sundan ang takip silim. Libu-libong milya ang layo, patuloy siyang humahabol sa tabi ng kabayo, hindi sa gitna ng disyerto. Sa kakayahan, ilang tao sa mundo ang makakapantay sa kanya. Sa katalinuhan, siya ay tuso, sino ang makakausisa? Si Zhao Huaiyan at ang iba ay nagtataka sa kanilang buhay. Hanggang sa Dragon Gate ng Jayayuguan, naglaho sa naglalakihang itim na bagyo ng buhangin, pagkatapos mawala ang alikabok at hangin. Ang mga espiya ng kanluraning pagawaan, ang mga mangangalakal na Tatar, at mga manlalakbay sa ilalim ng langit ay muling tumuloy sa Dragon Gate Inn. Ang itim na tindahan sa disyerto, ang halos nakalimutang hangganan na inn, ay muling nag-uumapaw sa mga pangyayari. Sa sandaling dumating ang mga humahabol ng kanluraning pagawaan na pinamumunuan mismo ni Yu Huishan, biglang bumangon ang ilang buhawi sa abot tanaw. Lumipad si Zhao Huaiyan mula sa wala, nakipaglaban sa kamatayan kay Yu Huishan, isang labanan, sino ang mabubuhay, sino ang mamamatay. Kasunod nito, natapos ang pagsasalaysay ng kwento, ang bahaging gagampanan mo ay biglang lumitaw, ang buhay at kamatayan ng direktor ng silangang pagawaan na si Wan Yulo. Dumating ang direktor ng kanluraning pagawaan na si Yu Huishan upang harapin ang pinuno ng silangang pagawaan. Ang susunod na paghabol kay Zhao Huaiyan ay lumitaw sa projection sa sinaunang entablado sa gabi. Sa pagtingin, isang sinaunang templo ang makikita, sa labas ay maraming sundalo ang nagbabantay, sa loob ay may dose-dosenang mga sinaunang estatwa ng Buddha na may iba't ibang laki. Ngunit mukhang puno ng alikabok, matagal nang walang bumisita. Ilang mga eunuko ng silangang pagawaan na nakasuot ng dilaw ay nag-uusap-usap sa loob ng Buddhist Hall. Nagsimula na, lahat ng kalahok sa backstage ay nakatuon ngayon sa bawat kilos mo. Kasama si Yang Mi na may komplikadong ekspresyon, sa projection ng entablado, nag-uusap-usap ang mga eunuko. Paano isusulat ang petisyon sa emperador? Dapat nating pag-isipang mabuti ang kahulugan, ito na naman si Zhao Huaiyan. Pinilit kaming magtago dito, paano kung hindi mag-ulat? Noong araw na yon, kahit may mga tagalabas. Sino pa ang makakalampas sa amin upang mag-ulat sa harap ng emperador? Kung mayroon, patayin siya. Isang simpleng panimulang sandali ang nakakuha ng atensyon ng ilang hurado, ang utak ng batang ito ay kakaiba pa rin. Matapos gumanap bilang tagapamahala ng nayon, gumawa siya ng isang direktor ng kanluraning pagawaan na kilala sa buong dinastya. Ngumiti si Zhang Yimou sa pagkatalo, naunawaan mo na ang mga patakaran ng programa, ngunit masyado pang maaga para husgahan. Upang makamit ang pangangailangan ng pagsira at pagbaligtad, hindi sapat ang pagtatakda lamang ng karakter, itinuro ni Zhang Yimou ang susi ng problema. Dahil ito ay grupo ng aktor, ang tunay na pagsusuri ay nakasalalay sa pagganap ng aktor, bumalik ang tingin sa entablado. Biglang, isang ulat, ipinapaalam sa direktor, si Yu Huishan ng kanluraning pagawaan ay biglang dumating dito. Pumasok na sa Grand Hall,
Isang maliit na eunuko ang nagmamadaling pumasok sa Buddhist Hall upang magulat. Ang usapin ng silangang pagawaan, bakit nakikialam ang kanluraning pagawaan? Ano ang kinalaman nito sa kanya? Direktor Fu ng silangang pagawaan. Nagulat ang direktor, nagalit, ngunit sa susunod na sandali ay pinutol ng darating, pumasok ang iyong ginagampanang si Yu Huishan. Isang manlalaban na espadachim ang nagdulot sa inyo ng takot sa multo, hindi man lang kayo makapasok sa inyong sariling pintuan. Pinangunahan mo ang maraming pulang damit na eunuko sa likod, sunod-sunod na mabilis na naglakad patungo sa Buddhist Hall. Ang tono mo ay malamig, walang emosyon, at mataas. Inihagis ng iyong ginagampanang si Yu Huishan ang kanyang balabal. Isang maliit na eunuko sa likod ay agad na dumapa sa lupa, nagsisilbing upuan. Ang taong ito ay hindi projection kundi totoong extra. Ang limitasyon ng live projection ay dito, nangangailangan ng tunay na props at koordinasyon ng mga extra. Magtago dito bilang duwag, pumatay na sila sa pintuan at sinasabi mong walang kinalaman sa akin. Isang paglabas, iba na ang lasa. Ang mga galaw ay tuloy-tuloy na parang tubig, walang kahit anong pagkaantala. Ang iyong ekspresyon at tono ay may kapangyarihan at pagmamataas. May pagmamataas ng tunay na kakayahan, at may distansya sa iba. Ang ganda ng mukha ay sobrang pogi. Paano siya magiging ganito kapogi? Kanina lang nag-aalala ako kung maaabot ba ni Ning Feng ang kinakailangang pagsira at pagbaligtad, ngayon tila labis na yon. Kahit alam na ang kanyang karakter ay eunuko, dapat sabihin na sobrang pogi, anong pagpatay sa pintuan? Sa projection ng entablado, nakaupo si Direktor Fu ng silangang pagawaan sa upuan. Reaksyon niya sa pagsasalita ng iyong ginagampanang si Yu Huishan, ilang rebelde lang ang dumating. Ang silangang pagawaan ay papatay sa kanila. Agad na nagsalita ang iyong ginagampanang si Yu Huishan. Ang Longmen Mountain Town ay may mabigat na depensa. Isang walang pangalang batang may apelyidong Zhao, sa ilang galaw ay kinuha ang sandata ni Wan Yulo, naiwan kayong mga duwag na walang kakayahan. Anong kakayahan ang gagamitin nyo upang harapin ang taong ito? Habang patuloy na lumalapit ang kamera ng Lev, ang iyong sinaunang costume ay nagpapakita ng close-up sa lahat. Ang tono mo ay mahinahon ngunit bawat salita ay tumatago sa puso. Ang Longmen Mountain Town ay isang mahalagang bayan. Ito ay pahiwatig na ang silangang pagawaan ay nasa liwanag ng araw. Namatay ang direktor, nahihiya sa buong bahay, matapang pa rin magsalita, tila basta-basta lang, ngunit talagang tinatapakan ang mukha ng mga pinuno ng silangang pagawaan. Tinatapakan sa lupa, ginagawang putik, sobrang galing, ang disenyo ng dialogo ay walang isang salitang labis, bilis, tingnan ang susunod. Sa gitna ng mga komento ng netizens, nagpatuloy ang iyong pagganap. Noong araw na iyon, si Eunuko Wan ay nag-ingat at minamaliit ang kalaban. Patuloy na nagdahilan si Direktor Fu ng silangang pagawaan. Ang iyong ginagampanang si Yu Huishan ay pumikit ang mga mata, bumaba ang boses, minamaliit. Pagkatapos ay umungol ng malamig, walang kakayahan. Ang ilang tinatawag na eksperto ng silangang pagawaan ay pinatay lahat. Ang mga silid ng ritual at selyo ay patay na, ngayon ay malapit na kayong susunod. Sa pagsasabi nito, agad na nagalit ang mga eunukong pula ng silangang pagawaan. Ilan ay tumayo mula sa upuan, galit na nakatingin sa iyo. Sinigawan ka ni Direktor Fu, sa sandaling iyon ay pinipigilan ang galit. Ang matalas na dila ng iyong ginagampanang si Yu Huishan ay nagpapatuloy, may silbi ba ang pagbuntong hininga sa templo? Tayo mga opisyal ay naglilingkod upang alisin ang alalahanin ng emperador. Si Fu Dudu ng silangang pabrika ay sumandal at nagsabi ng mapanlait, ano ang kanlurang pabrika? Wala pang kalahating taon ang pagkakatatag ng inyong kanlurang pabrika. Bakit ka naman nagmamalaki na mag-alala para sa emperador? Bago pa man matapos ang kanyang sinabi, iwinasiwas ng kanang kamay na si Fu ng Eastern Depot ang kanyang kanang kamay at inihagis ang tasa ng tsaa sa tabi niya. Patungo kay Yu Huishan na para bang gusto siyang takutin. Ngunit nang dumating ang tasa sa harap mo, nakita mo ang iyong paa na may suot na bota. Nabahagyang humakbang pababa. Agad na pumutok ang batong slab sa sahig, at isang bato ang lumipad pa itaas, na winasak ang paparating na tasa. Ang mga piraso ng tasa ay nagkalat sa lahat ng direksyon, at nasugatan ang mga mukha ng ilang bating ng Eastern Depot sa harap mo, at ang tsaa ay nabuhos sa kanila. Kasama si Fu ng Eastern Depot, lahat ng bating ng Eastern Depot ay biglang tumayo, ngunit ikaw ay nanatiling hindi gumagalaw. Malinaw ang pagkakaiba ng antas. Kawili-wili. Si Zhang Yimou ay nakaupo sa upuan ng hurado. Nang makita niya ang iyong pagganap bilang Yu Huishan na unang nagpakita ng kanyang kakayahan sa martial arts, nagsalita siya. Ang tasa na ito ay kumakatawan sa paghahambing ng kapangyarihan sa pagitan ng Eastern at Western Depot. Si Fu ng Eastern Depot ay mariing inihagis ang tasa, at si Yu Huishan ay bahagyang humakbang sa sahig upang malutas ang krisis. At ginawa itong isang kontra-atake. Sino ang mas mahusay, sino ang mas masahol, malinaw ang pagkakaiba. Ang karakter ni Yu Huishan ay tunay na mahirap gampanan.
Sa tabi niya, tumango si Chen Daoming, kapag masyadong mahina ang pag-arte, kulang ang kapangyarihan. Kung sobra naman, parang labis na pagpapaganda. Nagawa ni Ningfeng na maipakita ng tama ang kapangyarihan at ekspresyon ng karakter na ito. Matapos ang sunod-sunod na pagkilala ng dalawang dakilang tao, si Ningfeng sa entablado ay nanatiling lubog sa kanyang pagganap. Sa labas ng Buddhist Hall, nalaman ng mga alipors ni Yu Huishan. Ang balitang dumating mula sa kapangyarihan, at mabilis na pumasok sa loob ng hall, lumapit sa iyong tainga, at bumulong ng ilang pangungusap tungkol sa pagtawag ni Empress Wan. Nang marinig ito, hindi nagbago ang iyong ekspresyon. Malamig mong tiningnan ang mga tao ng Eastern Depot sa harap, ang iyong mga mata ay matalim, tinatanong mo kung ano ang Western Depot. Eksena mula sa pelikulang Yu Huishan ng Western Depot, ang iyong figura ay huminto sa labas ng Buddhist Hall at tahimik na lumingon. Bahagyang nakatagilid ang iyong katawan, hindi mo man lang direktang tiningnan ang mga sumusunod na tao ng Eastern Depot at may tiwala at malamig na pagmamalaki mong sinabi. Sapat na ba ito? Sa sandaling iyon, walang nangahas na sumagot. Ang kapangyarihan ng nag-iisang pinuno ng Western Depot ay nasa bawat salita ng iyong linya, na umaantig sa puso ng mga manonood. Sa loob ng ilang sandali, ang buong livestream ng programa ay tahimik. Lahat ng manonood ay nagtagal bago natauhan, akala ko nasa loob mismo ng drama ako'y. Nakaharap kay Yu Huishan, napakagaling, napakagaling. Paano naman naging ganito kagwapo ang isang bating? Tulad ni Uncle Dong, si Yu Huishan ay isa ring ganap na kontrabida, ngunit ano ang magagawa ko? Mahal na mahal ko siya. Hindi natatakot sa kasamaan ng kontrabida, natatakot sa pagiging gwapo ng kontrabida. Ipinapahayag ko na sa ikalawang laban, si Ningfeng ay nakatakdang maging una. Hindi lang ito ang atensyon sa internet. Sa sandaling ito, ang lahat ng kalahok na nasa likod mo, naghihintay na pumunta sa entablado sa backstage area, ay natulala. Hindi, pare, napakahusay mo sa pag-arte, paano naman kaming mga nasa likod? Pumunta ka sa baguhan na nayon na may full level na kagamitan. May mga taong ipinanganak na marunong umarte, bawat galaw ay walang bakas ng pag-arte, nakakainggit talaga. Kumpara sa mga hinaing ng ibang kalahok, si Yang Yang na nasa likod mo ay may magkahalong damdamin. Kaya pala sinabi ni Ningfeng na siya ang mauuna. O di kaya'y huling lumabas ay walang pinagkaiba, dahil kahit saang pagkakataon ka sumali, pareho lang ito. Ang lahat ng manlalaro ay hindi niya itinuturing na kapantay. Nasira ang loob ni Yang Yang. Sa lalong madaling panahon matapos ang iyong pagtatanghal. Muling sumindi ang ilaw sa entablado, inalis ng mga tauhan ang mga props, at umatras ang mga ekstra. Nakatayo ka sa gitna ng entablado na nakasuot ng sinaunang kasuotan, hindi kumikibo. Lumitaw sa malaking screen ang score mula sa Lay. Kwento 10.0, pagganap 72. Sumampa si host Bay Bingbing. Hawak ang mikropono, umiti siya sa apat na hurado, mga gurong hurado, tapos na ang pagmamarka ng lay. Ngayon, kayo naman ang magbibigay ng puna at marka. Nang marinig ito, si Zhang Yimou ang unang kumuha ng mikropono. Tumingin siya sa iyong kasuotan at nagtanong, napansin ko ang isang detalye. Ang suot mong damit ay isang opisyal na uniforme, ngunit may burda itong balahibo na tanging ipinagkakaloob lamang ng emperador. Maaari mo bang ipaliwanag kung bakit ito naroroon sa karakter na si Yu Huishan? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, napansin din ito ng maraming netizens. Bakit kaya may balahibo ang kasuotan? Ito ba ay dahil sa pagkakamali? Kinuha mo ang mikropono mula kay Bai Bingbing, tumingin kay Zhang Yimou at sumagot. Tama si Direktor Zhang, ang balahibo ay dapat ipagkaloob ng emperador. Bilang pinuno ng Western Depot, ayon sa batas, dapat ang suot ni Yu Huishan ay may disenyong dawnyo. Ngunit pinili ko ang damit na may balahibo upang ipakita ang ambisyon ng karakter na ito sa pamamagitan ng kanyang kasuotan. Makikita ito sa kung paano umakyat si Yu Huishan sa higaan ni Consort 1. Ang taong ito ay hindi kontento na maging isang pinuno lamang ng Western Depot, kundi gusto niyang maging nasa itaas ng lahat maliban sa emperador. Ang balahibo ang pinakamalaking patunay ng kanyang ambisyon. Nang marinig ito, umiti si Zhang Yimou. Ang kilalang seryosong direktor ay tumayo mula sa upuan ng hurado at pumalakpak. Napakagaling! Sa dialogo, pagganap at disenyo ng detalye, sayang kung aktor ka lang. Iwan mo sa akin ang numero ng telepono mamaya, pag-uusapan natin ang tungkol sa paglikha ng pelikula. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Zhang Yimou. Biglang natigilan ang tatlong natitirang hurado, pati na si Chen Cage mismo, hindi ba? Totoong seryoso ang malaking direktor. Napabulala si Gong Li, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Dati, iba ang nagmamakaawa na makipag-ugnayan kay Zhang Yimou, ngayon ay siya na ang lumalapit. Si Zhang Yimou na mismo ang kusang humingi ng impormasyon sa isang baguhang aktor. Agad na nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa livestream. Diyos ko, hindi ba ako nagkakamali? Si Zhang Yimou mismo ang nagsabi. Tiyak na yumaman na si Ningfeng ngayon. Si Lao Mauzi ay isa sa mga nangungunang direktor sa bansa. Kung siya ang gagabay sa iyo, siguradong magiging maayos ang iyong pagtakbo sa industriya.
Sa wakas, isang bagong bituin ang sumikat sa mundo ng pelikula ng China. Sa gitna ng mainit na talakayan ng lahat, lumabas na ang iyong huling score. Matapos ang average ng marka ng mga hurado. Sa ikalawang laban, unang round, kwento 88, pagganap 73, kabuang 181 puntos. Sinira nito ang naitalang record ng palabas. Ang score na ito ay nakadisplay ng mataas sa malaking screen, parang isang hindi maabot na langit. Kinilabutan ang lahat ng manlalaro. Habang hindi pa nagsisimula ang paggawa ng pelikula sa Hengdian, patuloy na pinapanood ni Yang Mi ang livestream ng Yixiang Tiankai. Nang makita na nagsimula na ang ikalawang laban ng grupo ng aktor, biglang nagdagdag ng kahirapan ang programa, ngunit naunahan mo si Yang Yang sa pag-akyat sa entablado. Nagulat si Yang Mi, hindi, nabaliw na ba itong batang ito? Kakasimula pa lang ng magandang takbo ng karera, ano itong ginagawa niya? Unang akyat para mamatay. Puno ng galit na sinabi ni Yang Mi, hindi dahil hindi kanya pinapaniwalaan. Kundi dahil halatang halata na bigla na lang pinahirapan ng programa ang mga kalahok. Biglang tumayo si Yang Mi. Mula sa upuan sa pahingahan at direktang nagmura. Ano ba to? Tao pa ba ito? May pamilyar na kakaibang pakiramdam. Hindi siya makapaniwalang kinurot ang hita niya. Ang sakit na naramdaman ay nagpatunay kay Yang Mi na totoo ito. Unang umakyat si Ning Feng sa entablado at nangibabaw ng todo. At kinuha pa ni Zhang Yimou ang numero ng telepono niya. Ganyang trato. Nabaliw na ba itong batang ito? Kakasimula pa lang ng magandang takbo ng karera, ano itong ginagawa niya? Unang akyat para mamatay. Puno ng galit na sinabi ni Yang Mi, hindi dahil hindi kanya pinapaniwalaan. Kundi dahil halatang halata na bigla na lang pinahirapan ng programa ang mga kalahok. Ang unang umakyat sa entablado ay natural na mahirap gumanap ng maayos. Ano ba to? Tao pa ba ito? May pamilyar na kakaibang pakiramdam. Hindi siya makapaniwalang kinurot ang hita niya, ang sakit na naramdaman ay nagpatunay kay Yang Mi na totoo ito. Unang umakyat si Ning Feng sa entablado at nangibabaw ng todo, at kinuha pa ni Zhang Yimou ang numero ng telepono niya. Ganyang trato, kaysa-isa na ba sa buong industriya? Ate Lee, malapit nang magsimula ang pag-record, narinig ang paalala ng katulong mula sa labas ng pahingahan. Natauhan si Yang Mi at sumagot, sandali lang, kailangan ko munang tumawag. Bago pa man matapos ang sinabi ay dali-dali niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Pang Di, paulit-ulit na pinayuhan. Na dapat alagaan ang privacy ni Ning Feng. Ilang payo, para walang problema sa susunod niyang laban. Pangunahing tanggapan ng isipang bukas na programa. Dito ang lugar kung saan ang punong producer at punong direktor ng programang ito ay laging binabantayan ang galaw ng programa. Bilang punong direktor ng programa, ginawa ni Jen Cheng ang programang ito sa kabila ng lahat ng pagsubok, talagang buong puso niya itong ginawa. At ang tagumpay ng isang programa ay hindi nakasalalay sa tahimik na dagat kundi sa rating. May nanonood para kumita. Director Jiang, lumabas na ang rating ng bawat grupo. Mabilis na pumasok ang babaeng katulong sa silid, at ibinigay kay Jiang Cheng ang hawak niyang papel. Ito ang pinakabagong estadistika. Si Jiang Cheng at kinuha ito para tingnan, hindi napigilang magulat, sigurado ka bang hindi ka nagkamali. Mapait nang umiti ang babaeng katulong, tiyak na tama, ganyan talaga ibinigay ng tao sa data. Habang nagsasalita ay itinuro ang papel. Sa totoo lang, noong una ko ring makita ang estadistikang to, nagulat din ako. Ang sinabi ni Jiang Cheng ay pumukaw ng kuryosidad. Nang lahat ng mataas na opisyal sa silid, ano ang nangyari sa estadistika ng rating? May problema ba? Ito ay napakahalagang bagay. Pero dahil nandito na kayo, babasahin ko ang ranking ng rating. Sa kasalukuyan, ang nauuna sa bawat grupo ay ang grupo ng mga awit na nanatili pa rin ba sa numero 1. Ang apat na hari ng musika ay magkakasama bilang hurado, ang lineup na ito lamang ay sapat na upang maakit ang karamihan ng manonood. Ito ay tiyak na. Ang apat na hari ng musika ay magkakasama. Ilang tao ang babalik sa kabataan. Ang pangalawa ay ang grupo ng nobela, kasama ang Nobel at pambansang gawad. Na dalawang malalaking hurado bilang saksi, narinig ko na may ilang magagaling na baguhan sa mga kalahok, may mga akda na may potensyal manalo ng premyo. Narinig ang sinabi ni Jiang Cheng, lahat ng mataas na opisyal ay tumango gaya ng inaasahan. Simula nang ipalabas ang programa. Ang dalawang grupong ito ay matatag na nakaupo, hindi gumagalaw ang ranggo. Ang pangatlo, may nagtanong. Ang pangatlo, kung walang aberya, ay dapat para sa grupo ng laro dahil ang mga kalahok doon ay nagdidisenyo ng mga laro na maaaring subukan agad ng manonood, mabilis na tumaas ang rating. Narinig ang haka-haka sa paligid, si Jiang Cheng ay huminga ng malalim at nagpilit, ang pangatlo ay hindi grupo ng laro. Ito ay grupo ng aktor. Mapait nang umiti si Jiang Cheng at ipinamahagi ang hawak niyang papel. Sa lahat, paano naging grupo ng aktor? Di ba puro mga sikat na artista? Na walang kwenta lang. Direktor, baka nagkamali ka ng tingin? Nang makita ng malinaw ang datos sa papel. Nagulat ang lahat,
ang grupo ng aktor ay bigla lang pinalawak ng isipang bukas na programa. Kaya lahat ng kalahok na inimbitahan ay mga sikat na artista, walang isang veteranong aktor na dumating, kung hindi, ikaw na ganitong 18 line. Na hindi kilalang artista ay hindi makakapasok. Pero ngayon, ito, sa puso ng lahat ng mataas na opisyal ng programa, ay talagang puro puntos. Ang batang ito ay pinahiya ang iba sa grupo ng aktor sa loob ng 2 laban. Hindi man lang nila matingala. Si Zhang Yimou ay personal na tumayo at pumalakpak at kusang humingi ng contact number. Sa panig naman ni Chen Daoming, may nakipag-ugnayan sa kanya mula sa mataas na opisyal ng pulisya na nagsabing pagkatapos ng programa ay hahanapin si Ning Feng para makipagtulungan. Pagkasabi nito, nagulat ang buong lugar, isang baguhan at ang opisyal na pulisya ay gustong makipagtulungan. Tumayo si Zhang Yimou para pumalakpak at humingi ng numero, ito ay talagang katang-isip. Sa isang iglap, isang ideya ang sumibol sa puso ng lahat. Hindi kaya itong batang ito ay naka-advantage. Pumalakpak si Jen Cheng para patahimikin ang lahat at tumingin sa babaeng katulong sa tabi. Makipag-ugnayan ka sa direktor ng grupo ng aktor, sabihin sa kanya na dagdagan pa ang kahirapan sa ikalawang round ng ikalawang laban. Gusto kong makita kung anong sorpresa ang maibibigay ng Ning Feng na ito sa ilalim ng patuloy na presyon. Nang marinig ang sinabi ni Jen Cheng, napanganga ang babaeng assistant at dagdag pa ang hirap. Sa grupo ng mga aktor ni Director Jiang, nung simula pa lang ng ikalawang round, bigla ang pinataas ang kahirapan. Ngayon kung dadagdag pa, hindi ba labag sa patakaran? Bukod kay Ning Feng, tiyak na magrereklamo ang ibang mga kalahok. Ang sasabihin pa ng babaeng assistant ay pinutol ni Jiang Cheng sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ano bang pakialam sa iba? Kung wala si Ning Feng, ang grupo ng mga aktor ay parang pandagdag lang. Ang hindi pagkontento ng mga ito, dagdag pa ba o hindi labag sa patakaran, bukod kay Ning Feng? Tiyak na magrereklamo ang mga kalahok na yon. Ang sasabihin pa ng babaeng assistant ay pinutol ni Jiang Cheng. Pinutol sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Ano bang pakialam sa iba? Kung wala si Ning Feng, ang grupo ng mga aktor ay parang pandagdag lang, kahit lahat ng kalahok ay umatras at umalis na. Basta nandyan pa si Ning Feng sa grupo ng mga aktor, dapat magpatuloy ang laban. Ang ibig sabihin ni Jiang Cheng ay napakalinaw na. Ang grupo ng mga aktor ay para lang sa'yo. Kung sino ang makapagpapasikat ng programa at mapataas ang rating, iyon ang dapat pagtuunan. Ang iba ay magpalamig na lang kung saan sila gusto. Si Jen Cheng ay diretsong magsalita, ikinagulat ng marami. Ang una mong pag-akyat at pagputok na pagganap. Pagkatapos ng lahat, ang mga kalahok na sumunod sa iyo sa entablado ay pawang malungkot ang mukha. Nawalan ng pag-asa, maging si Yang Qianxi o ang iba pang kalahok. Lahat ay umuwing bigo, hindi maganda ang resulta. Sa ikalawang round ng unang laban, ikaw ang nasa unang pwesto, walang duda. Si Chen Ase ay pangalawa, si Qianxi pangatlo, si Liu Yuning pang-apat. Biglang nagdagdag ng hirap ang programang full, kaya ako nagloko. Umiling si Qianxi ng may panghihinayang. Ang biglang pagbabago ng kwento ay ginawang kontradiksyon ang aking napiling karakter. Ang score sa kwento ay sobrang baba. Wala ring maganda ang iba. Puro reklamo ang naririnig. Gayunpaman, si Bai Bingbing ay kasama ang photographer ay muling pumunta sa backstage area. Lahat ng nakakita sa kanya ay biglang kinabahan, pakiramdam na walang magandang mangyayari. Tulad ng inaasahan, nag-alinlangan si Bai Bingbing. Ngunit sinabi pa rin ang abiso ng programang grupo. Mga kalahok, binago ng programang grupo ang hinihingi sa ikalawang round. Pagkasabi nito, bigla nagkagulo ang lahat. Sira na ba ang programang grupo? Nahihirapan din si Bai Bingbing. Bilang tagapaghatid ng balita, hindi siya pabor sa dalawang panig, pero pinilit pa rin niyang magsalita. Pakiusap, huminahon kayo. Wala akong magagawa sa hinihingi ng programang grupo. Ang tema ng laban ay hindi nagbabago, Yunoch pa rin. Pero ang background ay papalitan ng walang kasaysayan. At ang kwento sa ikalawang round ay hindi pwedeng ulitin ang unang round. Nang marinig ng lahat ng kalahok ang sinabi ni Bai Bingbing, ang buong backstage area ay tahimik na parang patay. Sira ba ang mga tao sa grupo ng aktor? Minsan nagbago ng patakaran, okay lang. Pero 2 beses. Ginagalit ang mga baguhang artista. Ang mga manonood sa internet ay nagtataka sa pagbabago ng patakaran. At sa buong backstage area, lahat ng kalahok ay parang namatayan. Unang beses nilang naramdaman ang tinatawag na pressure sa trabaho. Ito ba ang hirap ng i-imagination? Umiti ng mapait si Qianxi. Nagsisi siyang sumali sa variety show. Ngayon nakasign na ang kontrata, ang biglang pag-urong ay may multa. Umiiyak na lang, kailangan magtiis at sumali. Kahit hindi maganda ang performance. Bababa ang kasikatan, kailangan tanggapin. Nang malaman ang pagbabago ng patakaran, walang oras ang mga kalahok na magpahinga. Nagmadali silang makipag-ugnayan sa kanilang kumpanya at management team para gumawa ng bagong kwento. Sa gitna ng karamihan, sa isang sulok, nakaupo sa upuan, kaliwang kamay may kape, kanang kamay may bag.
Tinatamasa ang masahe sa balikat ni Pangdi. Inayos ang loob, nagbago ang patakaran, kawili-wili. Wala kang pag-aalala. Kung mas mataas ang hirap, mas malaki ang makukuhang kasikatan kapag nagtagumpay. Ang character na nakuha mula sa Beginner's Gift Pack ay nagpa-stand out na sa akin sa mga sikat na artista. Hindi ko alam kung ano ang reward na character kapag tumaas ang kasikatan. Sa pag-isip na yon, nagsimula kang maghanap sa iyong isipan ng target na akma sa bagong hinihingi ng programang grupo. Eunuch na sinaunang kasaysayan. Biglang may kidlat ng liwanag sa iyong isipan. Nung nabanggit ang eunuch, sa nakaraang buhay ay tila sa industriya ng pelikula. May hadlang na hindi nalampasan. Iyon ay isang eunuch role na ginawang textbook ng pagganap, imagination, direktor ng grupo ng aktor, monitoring room. Matapos makuha ang utos mula kay Jiang Cheng, agad na pinataas ng working group ang hirap ng laban. Ang host na si Bai Bingbing ay pumunta sa monitoring room. Direktor Qian, na ipaalam ko na sa kanila. Ang mga kalahok ay nagsimula na maghanda ng bagong kwento. Ang lalaking tinatawag na Direktor Qian ay tumayo mula sa upuan sa harap ng monitor. Inalis ang cap sa ulo, pinunasan ang kalbong ulo. Ayos na. Ano ang sabi ng mga kalahok na pangiti ng mapait si Bai Bingbing? Ano pa nga ba ang masasabi nila? Puro mukhang malungkot. Muntik nang umalis sa kinatatayuan. Ngumiti ang direktor, inaasahan naman ito. Kakuha ko lang ito, pero dahil sumali ako sa imagination, dapat handa ako sa ganito. Mabuti na lang sa grupo ng aktor, pero sa grupo ng nobela, sa unang laban pa lang. Sobrang strikto na ng patakaran, kaya napapamura na ang mga contestants. Pero sa ngayon, maayos pa. Napabuntong hininga siya. Nagulat si Bai Bingbing at nagtanong, Direktor Qian, ibig sabihin ba ay tataas pa ang hirap? Ngayon, wala nang gana ang mga contestants. Kung magpapatuloy ito, lumingon si Direktor Qian at seryosong sinabi, maliit na problema lang iyan, kulang lang sila ng determinasyon. Iyan ay dahil hindi pa nasasaktan ang kanilang pagmamalaki, hindi pa nagigising ang kanilang hangaring manalo. Napag-usapan na namin ng mga assistant director, sa ikatlong laban, magpapares kami ng 2 contestants. Mag-a-acting sila ng magkasalungat at sabay na angat, at magkakaroon ng online popularity ranking, live fan count. Tingnan natin kung ang mga sikat na artistang ito, mas importante ba ang kanilang imahe, o ang pagkawala ng fans dahil sa hindi magandang performance. 2 magkapares. Nagulat si Bai Bingbing. Si Ling Feng, sino ang makakapares sa kanya? Maapektuhan ba siya? Napalakpak si Direktor Qian. Iyan ang epekto na gusto namin. Ipakita sa kanila kung ano ang tunay na pananaw at linawin ang kanilang pagkukulang. Iyan ang tunay na layunin ng programa. Sa pagsabi nito, may naalala si Direktor Qian at tinawag si Bai Bingbing na alis na. Muntik ko nang makalimutan. Sa group chat ng mga contestants, ipaalam mo ulit. Simula ngayon, si Ling Feng ay laging huling magpe-perform sa bawat laban. Siya ang magiging grand finale ng programa, hindi nasasali sa pagpili ng pagkakasunod-sunod. Ito ang nararapat sa kanya. Pagkatapos ng halftime break, ang ikalawang round ng ikalawang laban ng Imagination ay dumating na. Sa paglabas ng host na si Bai Bingbing, napagtanto ng mga manonood online ang atensyon. Sa mga palakpakan ng lahat, nagsimula na ang laban. Ang unang napili ay si Yang Yang, ang kanyang role ay si Wei Songxian. Ang kwento ay tipikal, normal ang acting, walang kapansin-pansin. Ngunit ang mga sikat na artista ay masyadong simple. Ang ganitong pagkakaiba ay nagulat sa ilang mga manonood na matatapang. At ang pangalawang pumasok ay si Chen Ase. Pinili niya ang background ng dinastyang Qin, ginampanan si Zhao Gao. Si Zhao Gao ay talagang kontrabida. Ang Qin ay bumagsak sa ikalawang emperador, si Zhao Gao ay itinakwil bilang isang kriminal. Hindi alam kung paano gaganap si Ase. Ang kanyang acting ay patuloy na umuunlad. Dito, ang eunuch ay yumuyuko, sadyang nakayuko ang baywang at pumipitik ang boses. Pinahiran din ng puti ang mukha, pinaghirapan ang itsura. Ang kwentong inihanda niya ay halos literal na pagkopya, ganap na inilipat sa entablado ang bahaging iyon ng kasaysayan tungkol sa pagtawag sa usa. Bilang kabayo, ito ay isang kabayong pangmalayuan, espesyal kung iniaalay sa emperador. Iwinagayway ni Chen Ase ang kamay na parabang si Zhao Gao, at ang 2 alipin sa tabi ay nagdala ng isang usa. Si Emperador Qinlai ay nakaupo sa mataas na trono, tumingin sa kaliwat kanan, ito talaga ay isang usa, nagkamali yata ang punong ministro. Ngunit naging kabayo na ba ito? Lumingon si Chen Ase sa mga opisyal, ano sa tingin nyo? Ito ba ay usa o kabayo? Karamihan sa mga opisyal sa ilalim ni Zhao Gao ay nagsinungaling, kabayo, kabayo. Natapos ang pagtatanghal, si Chen Ase ay may kabuang puntos na 130,000. Pagkatapos niya, sunod-sunod na umakyat ang ibang mga kalahok, ngunit ang mga kwento ay lahat galing sa kasaysayan, walang bago. Ang medyo may interes ay si Liu Yuming, na pumili na gumanap bilang Peking Eunuko, nakakuha ng 150 puntos. Sa wakas ay turn na ni Ning Feng, huling nagtanghal.
Sa wakas ay turn na ng batang ito. Sa upuan ng mga hurado, kinusot ni Chen Daoming ang kanyang mga mata, nakasandal na sa kanyang likod. Huminga ng malalim, matapos mapanood ang mga gawa ng maraming kalahok, medyo sawa na sa mga presentasyon. Ang inaasahan ay ang huling pagtanghal. Sa pangkalahatan, ang mga kwentong inihanda ng bawat kalahok sa round na ito ay masyadong nakakainip. Ang pagkopya ng mga bahagi ng kasaysayan ay sa mga pelikula at serye ay hindi mabilang na ulit na ginawa at dinala pa sa entablado, napakawalang atensyon. Umiling si Zhang Yimou, sobrang homogeneous ang mga lokal na pelikula, ang mga batang aktor ang naging pangunahing dahilan sa pagkawala ng maraming manonood na nanonood ng mga banyagang pelikula. Itinatag niya ang palabas na ito upang baguhin ang ganitong pangyayari. Ngunit wala siyang nakikitang pagnanais na magbago sa mga kalahok na ito. May punto si Direktor Zhang, pero dahil din sa sobrang higpit ng oras, hindi sapat ang paghahanda. Agad na namagitan si Gong Li. Sa tonong pagod ay itinaas ni Zhang Yimou ang kanyang ulo at tumingin sa entablado. Tingnan natin kung may maipapakita si Ning Feng. Huwag mo kaming biguin. Sa pag-asa ng mga hurado, dahan-dahang umakyat si Ning Feng, may suot na malapad na itim na mahabang damit, may mapusyaw na maitim na disenyo sa kwelyo at manggas, napakasimple. Pinaganda rin ang mukha, nagmukhang medyo dilaw ang balat. At ang host na si Bai Bingbing ay tamang-tamang nagtanong, bilang huling kalahok, maaari ba akong magtanong para sa mga manonood? Ning Feng, ano ang pangalan ng karakter na gagampanan mo sa round na ito? Umiti ka at bahagyang binigkas ni Lin Dan Feng ang dalawang salita. Si Zhao Gao ay biglang nagdulot ng malaking kaguluhan sa live stream. Wow, si Ning Feng ay gaganap din bilang Zhao Gao. Hindi ba ito pag-uulit ng paksa? Si Ase ay gumanap bilang Zhao Gao, si Ning Feng ay Zhao Gao rin. Ngayon, asul na itlog. Parehong sinaunang kwentong pangkasaysayan, halos pareho lang. Ang kwento ni Ase ay halos pumasa lang, 60 puntos. Si Ning Feng ay hindi rin magaling, talagang limitado ang pagkamalikhay ng tao. Si Ning Feng ngayon ay isang Jiang Lang Keijin, na uubos na ang talento. Jiang Lang Keijin, ito ang sinasabi ng mga netizen tungkol sayo. Sa ikalawang round, lumitaw si Mingbai. Sa konteksto ng sinaunang kasaysayan, ang mga kalahok na nauna sayo. Gamit ang iyong pagpili sa kompetisyon, ano ang tinatawag na pamilyar, ngunit napakaboring na kwentong pangkasaysayan? Ikaw pa, sa ganitong sitwasyon, ay nagkapareho ng paksa sa iba. Hindi ba yan boring na mas boring pa? Sobrang boring. Si Chen Daoming ay nakatingin mula sa kanyang upuan bilang hurado. Tumingin sa katabing si Chen Tage. Ang pagkakapareho ng paksa ay hindi magandang balita. Ang iyong husay sa pag-arte ay kitang-kita. Dati si Yang Yang ay nangopya at nagdusa. Ngayon ikaw naman ang nagkapareho kay Chen Ase. Sabihin mo, hindi ba ito nagkataon? Si Chen Tage ay nakarinig at nagkibit balikat. Wala yon, sabi niya. Ang kwento ay nakabatay sa sinaunang kasaysayan. Ang mga makasaysayang tao na angkop na ipalabas sa screen ay ilan lamang. Sa pagpili, nagkakasabay. Possible rin yon. Siya ay bukas palad. Sa ngayon, siya ay nahuhumaling pasa. Kasiyahan sa pag-unlad ng husay sa pag-arte ni Chen Ase. Gayunpaman, kahit na magkapareho ang background ng kwento, kung ang mga tiyak na tagpo at pagganap ay magkatulad. Ang mga bahagi ay magkapareho, iyon ay hindi nakatanggap-tanggap. Si Chen Tage ay tumigil sandali. Iyon ay hindi pagkakapareho ng paksa kundi plagiarism. At si Ning Feng, sa huli, ganoon lang siya. Sa kanyang mga salita, wala siyang magandang inaasahan para sa iyo. Sa entablado, ang ilaw ng spotlight ay naiilawan ka lamang. Sa ilalim ng milyong mga mata, kasabay nito, sa malaking screen. Kasama ang voice-over ng pag-ibig, ang kwento ay dahan-dahang lumalabas. Isang modernong estilong kabataan na si Xiao Chuan. Dumating sa mataas na palapag ng kanyang ama, isang propesor. Sa malaking screen, nagsimulang mag-scroll ang pagpapakilala ng kwento. Nang lumitaw ang pamagat ng kwento sa harap ng mga manonood, lahat ay natigilan. Hindi ba ito sinaunang kasaysayan? Bakit may mitolohiya? Sandali, nagkamali ba si Ning Feng ng file? Paano naging mitolohiya ang sinaunang kasaysayan? Nakalimutan inyo ang unang laban kanina. Ang programa ay sinabing tungkol sa pagyaman sa kanayunan. Si Ning Feng ay gumawa pa rin ng isang. Ang sistema ng silangan ay naglalabas ng mitolohiya mula sa sinaunang kasaysayan. Ang papel ni Zhao Gao ay nakapirmi na. Maaari pa bang gumawa ng bago? Lalong lumalakas ang mga pagtatanong mula sa mga manonood. Samantala, sa malaking screen, kasabay ng romantikong musika, ang kwento ay dahan-dahang lumalabas. Isang modernong binata, si Xiao Chuan, ay dumating sa archaeological excavation site ng kanyang amang propesor. Subalit hindi sinasadyang nasangkot siya sa isang mundo ng pagnanakaw ng mga antigo. Dahil sa pagkakataon, nagkamali siyang nabuksan ang isang sinaunang mesa, kasama ang kusinero ng archaeological team na si Gao Yao. Naglakbay sila sa panahon pabalik ng mahigit 2,200 taon sa dinastyang Qin. Isang simpleng pambungad.
Biglang nagdulot sa lahat ng mga manonood na may pag-aalinlangan kanina na magtuon ng pansin sa paglalakbay sa panahon. Bumalik sa dinastyang Qin, si Ning Feng na, ang kanyang utak, ay hindi maihahambing sa ordinaryong tao. Ang ibang mga kalahok ay napag-iwanan sa pagpili ng mga makasaysayang tauhan dahil sa paksa. Si Ning Feng ay tumalon palabas. Pero huwag mong kalimutan, sinabi ni Ning Feng na ang gaganapin niyang karakter ay si Zhao Gao. Tingnan mo ang nilalaman ng kwentong ito. Ang nabanggit na si Xiao Chuan at Gao Yao, alin sa kanila ang may kinalaman kay Zhao Gao? Mukhang ang buong kwento ay maaaring may kaunting bago, ngunit ang gaganapin niya ay isang makasaysayang tao pa rin. Kahit maganda ang kwento, wala itong kaugnayan sa karakter na si Zhao Gao. Sa tingin ko, ang kwentong ito ay marami na akong nabasang nobela ng ganitong uri. Sa entablado, ang malaking screen ay patuloy na nagpapatuloy. Si Xiao Chuan at Gao Yao ay naglakbay sa panahon ng magkasama, ngunit dahil sa kanilang mga karanasan pagkatapos ng paglalakbay, ay lubos na nagkaiba, kaya ang epekto ng paglalakbay sa panahon sa dalawa ay malaki rin ang pagkakaiba. Para kay Xiao Chuan, ang paglalakbay sa panahon ay isa lamang kakaibang paglalakbay sa oras. Isang karagdagang kagandahan sa isang makulay na buhay. Para kay Gao Yao naman, ito ay nangangahulugan ng pagkasira ng kanyang dignidad at apoy ng buhay. Mula nang maglakbay sa panahon, hindi na kailanman nabusog si Gao Yao. Hindi lamang iyon, araw-araw ay inaapi siya ng mga sundalong nagbabantay sa kanya. Sinuntok at sinipa, pinapalo at pinagbubugbog, at siya ay pinagtaksilan ng kapatid ni Xiao Chuan. Isang hampas lupa at malupit na kinapon upang maging isang bating. Ilang araw bago siya maging bating. Ang taas ng bewang ay talagang malungkot, siya ay nakatali doon, walang sumisigaw sa kanya, at araw-araw inihahayag sa palasyo. Noong panahong iyon ay hindi alam ng mataas na bewang na wala siyang anumang bida. Lahat ng biyaya ng kapalaran ay may malinaw na presyo. At hindi ito kasangkot, kalaunan ay tinamaan ng saksak ang mataas na bewang, naging eunuko. Kahit naging eunuko, hindi bumuti ang kalagayan ng mataas na bewang. Ang kanyang ari ay pinutol, tanging ang ari ng mataas na bewang ang itinapon sa lupa. Nalungkot ang mataas na bewang, pero alam niya ang dahilan, gusto niyang umangat ng paisa-isa. Kapag sapat na ang kanyang taas, maaari niyang ibalik ang kahihiyan na kanyang natamo ngayon. Nang libu-libong beses, ibalik lahat sa mga taong nang-api sa kanya. Kapag ang kwento ay umabot dito, ang apat na tao na nakaupo sa upuan ng hurado at hindi nagsasalita, sa wakas ay nagkaroon ng interes. Ang pag-unlad ng kwento ay hindi pangkaraniwan, si Chen Daoming ay lumingon ng mata, hindi pa tapos. Ang paglalarawan ng isang modernong tao na napadpad sa sinaunang panahon ay lubos na detalyado. Si Gong Li ay nagpaalala, ang kwento ni Ning Feng ay tila lumalayo sa paksa, ang kanyang gagampanan ay si Zhao Gao. Pero ngayon ay palaging pinag-uusapan ang mataas na bewang, hindi talaga naugnay ang pag-aalinlangan ni Gong Li. Ay kumakatawan din sa damdamin ng lahat, sa likod ng entablado si Chen Ase, nang malaman na si Ning Feng ay pareho ang paksa sa kanya, nag-alala sandali, dahil ang galing ng kanyang pag-arte ay kitang-kita. Si Chen Ase ay hindi makakatumbas, ang parehong karakter sa ilalim ng kanyang kamay ay maaaring magpakita ng pag-arte na nakakapang-api. Sa oras na yon, si Chen Ase ay unang nag-arte, pero naging stepping stone, sayang ang aking pag-aalala. Si Chen Ase ay tumingin kay Ning Feng sa entablado, umiling sa sarili, si Ning Feng ay malamang na nakatuon sa kawili-wiling kwento, pero ginawa niyang pangalawang bagay ang kwento ng karakter na dapat gampanan. Hindi alam ang pangunahing at di pangunahing, tiyak na lumalayo ang paksa, sa pagkakataong ito ay mapapagalingan kita, iniisip ni Chen Ase habang tumingin siya sa entablado, patuloy ang narrator, ano ang ginagawa ng time traveler na ito? Siya ay nalubog sa samahan ng mga babae at lambing ng sining, nalubog sa kaligayahang maging kontento. Nakalimutan na niya ang mataas na bewang na naghihirap, umakyat sa ranggo at yumaman. At natagpuan ang isang malaking pagbabago sa kanyang buhay, iyon ay sa wakas natagpuan niya ang kanyang pinakahihintay na Yakuan Shugao. Ngunit ang mataas na bewang sa harap, nauutal at tanga, walang pinagkaiba sa isang tanga. Ang mataas na bewang ay nalilito pa, inalis sa pwesto, pinatay si Qin Shi Huang. Nakikita ito, hindi na makatiis ang mga manonood. Diyos ko, ang time traveler ba ay hindi tao? Ang mataas na bewang ay nagdudusa doon, siya ay nag-enjoy. Wala siyang pakialam sa kaibigan, napaka-selfish, ang mataas na bewang ay sa wakas lumabas. Teka, paano biglang namatay ang mataas na bewang? Hindi ba dalawang pangungusap lang ang paglalarawan? Ano ang gagawin ni Ning Feng, gaganap bang bangkay? Sira na, tiyak na lumayo si Ning Feng, hindi ba siya matatanggal sa round na ito, ngunit biglang isang malaking twist. Nakuha ang atensyon ng lahat, si Zhao Gao ay namatay sa harap, ang buhay ng mataas na bewang ay malapit ng mahulog sa ilalim.
Ngunit ang kapalaran ay nagbigay sa kanya ng isang malaking biro, si Zhao Gao ay pinatay, ngunit ang mataas na bewang ay ginantimpalaan. Ang pangalang ito ay naging bagong Zhao Gao, ang pagpapakalat noong gabing iyon ay narinig ng lahat. Bawat manonood ay namangha, walang imik, sa likod ng entablado si Chen Ase. Lubos na naguluhan, direktang nagmura, sa wakas ang mataas na bewang, sa wakas ang mataas na bewang. Ay si Zhao Gao lamang, isang malaking twist, mahusay, sa upuan ng hurado si Zhang Yimou. Ngumiti at nagsabi ng isang salita, tumingin sa iyo na nakatayo sa entablado, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Lahat ay naisip na lumayo siya sa paksa, naisip na gagampanan niya si Zhao Gao, ngunit ang totoo ay gagampanan niya ang mataas na bewang. Si Zhao Gao ay isang code lamang, mula nang maging eunuko ang mataas na bewang, binigyan na niya tayo ng pahiwatig. Ngunit lahat ay nalinlang ng pangalang Zhao Gao, sa loob ng inaasahan, ngunit hindi inaasahan. Ang twist na ito ay isang obra maestra, na puno ng damdamin si Zhang Yimou, sa tabi ni Gong Li at Chen Daoming. Ay sunod-sunod na tumango, ang batang ito, hindi pa banggitin ang pag-arte sa paglikha ng kwento. Sa kasalukuyan sa bansa, kakaunti lamang ang makakamit sa ganitong antas sa ganitong edad. Si Lin Yaodong at Yu Huishan, Gao Yao, 2 laro 3 klasiko, si Gong Li ay huminga ng malalim. Itinutok ang tingin kay Chen Cage na nakaupo sa tabi na walang imik, si Chen Daoming sa pagkakataong ito ay tila. Si Ase ay hindi dapat mag-alala, ang problema sa parehong paksa, ang kwento ay ganap na naiba. Masama ang itsura ni Chen Kaije, kung saan masakit doon niya hinawakan, isang grupo ng mga tao ay nag-akala. Masaya si Ning Feng sa pagkakabangga at pagkatalo ng tema, ngunit biglang bumaliktad ang lahat. Ang dami nilang panahon na sumusunod sa maliit na tao na nagwawagi, na saan ang kanilang mga mata at tainga. Tingnan muna natin. Sumandal siya sa upuan, at ang napakaraming manonood sa internet ay nagulat din sa iyong pagganap. Nagulat sa baligtad, napaluhod ako, sabi ko, mataas ang bewang, mataas nga, sobrang impressed ako. Paano gumagana ang utak ni Ning Feng? Haha, nakakatawa, maraming nag-aalala. Si Ning Feng ay sumasabay sa tema, usap-usapan tungkol sa pagtawid, makasaysayang klitsch ng mga nobela. Ngayon, wala na silang imik, naghanda ng isang mesa ng pagkain na parang isang maliit na grupo ng mga artista. Ngunit hindi ito pinapansin ng kabilang panig, ang eksena sa entablado ay nasa loob ng palasyo ng king. Madilim ang gabi, kumikislap ang mga kandila sa paligid ng looban, ito ang tirahan ng mataas na bewang sa loob ng palasyo. Sa loob ng hagdan, matataas na baitang patungo sa bahay, ginawa mo ngayon ang mataas na bewang. Masaya ka, di ba? Nakatayo si Xiao Chuan sa hagdan, nakasuot ng madilim na pulang damit. Itinuro niya ang lasing na mataas na bewang sa ibaba, sumigaw, hindi ako masaya, mabilis siyang bumaba. Tumayo siya sa harap ng nag-arte na mataas na bewang, tandaan mo pa ba na ikaw ay ang kapatid ni Gaulan? Nakatayo si Xiao Chuan sa hagdan, nakasuot ng madilim na pulang damit. Itinuro niya ang lasing na mataas na bewang sa ibaba, sumigaw, hindi ako masaya, mabilis siyang bumaba at tumayo sa harap mo. Sa harap ng nag-arte na mataas na bewang, tandaan mo pa ba na ikaw ang kapatid ni Gaulan? Pumunta tayo sa dakilang kin. Bilang magkapatid na nagdurusa, gumagala sa mundo, iniisip na balang araw ay makabalik sa modernong panahon. Lalong naging emosyonal si Xiao Chuan, ngunit nakalimutan mo na, lahat nakalimutan mo, ano ang iniisip mo araw-araw. Palagi mong iniisip, gusto kong sakupin ang mundo, palagi mong iniisip. Gusto kong umakyat ng paisa-isa, may luha sa mata si Xiao Chuan, nakatingin sa nag-arte na mataas na bewang. Galit na galit si Xiao Chuan, sumugod sa mataas na bewang, tumitig sa nagliliyab na mga kandila at parol sa looban. Ang nag-arte na mataas na bewang ay tinitigan ng matindi si Xiao Chuan, paulit-ulit na sumimangot sa kanya, sa wakas nagsalita. Mitolohiya, mataas na bewang, itinago ang aso, paos ang iyong boses, sumigaw ng malakas. Nanginginig ka, walang tigil na umiling, gumuho at umiyak, naglabas ng emosyon, ayoko nang paapiin ng iba. Hindi ko na kaya, gusto kong maging mataas, ang pinakamataas, isa sa itaas ng lahat. Pagkatapos ng mga salita, yumuko ka at umiyak, naupo sa pinakamataas na baitang, nanginginig, tahimik ang programa ng matagal. Ang iyong pagganap at mga linya ay tumatak, nayanig ang buong entablado, namangha ang lahat kabilang ang 4 na hurado. Sapat ba ang pagbabago ng imahe ng mataas na bewang? Sapat ba itong matindi? Sa ilalim ng iyong pag-arte. Ang mataas na bewang ay nabuhay, ngayon ang 4 na hurado ay nakatingin sa entablado, sa isang itim na sinaunang kasuotan. Parang nakita nila ang mataas na bewang na unti-unting lumaki, buhay na nakatayo sa harap. Kung maisasagawa ang seryeng ito, sa pamamagitan lamang ng pagganap na ito, makakakuha ka ng Best Supporting Actor ng taon. Napabuntong hininga si Zhang Yimou, puno ng paghanga ang kanyang tingin, kung ang mataas na bewang ang bida, karapat-dapat ka ring maging Best Actor. Sa mga salitang ito, lahat ay nagulat,
Ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Zhang Yimou? Best Actor, hindi ba't nangangahulugang award ng Hari ng Pag-arte? Ibig sabihin, ang iyong pag-arte ay umabot na sa antas ng Hari ng Pag-arte sa paningin ni Zhang Yimou. Tingin ko, gusto ko ring makipag-away kay Ning Feng, sabi ni Chen Daoming na nakangiti, tiyak na masarap. 20 hurado ang nagsalita. Ang hatol sa iyong pagganap ay malinaw, lie score, kwento 88, pagganap 74. Kasama ang puntos ng hurado, ang iyong huling puntos, kwento 88, pagganap 75, kabuang 183. Muli mong sinira ang pinakamataas na record ng programa, 4 na salita lamang ang maaaring gamitin, malayong nangunguna. Sa backstage ng programa, nakatayo si Chen Ase na nakabukas ang bibig, ang pag-arte na ito ay panloloko lang. Sinong baguhan ang ganito? Medyo nasisiraan na si Chen Ase, ngayon bumalik ka sa backstage area. Si Qianxi at Liu Yuning at iba pa ay lumapit, binabati kita, Ning Feng, walang duda na una ka, taimtim na sabi ni Qianxi. Sa katanyagan, siya ang top flow, ngunit sa pag-arte, mas mataas si Ning Feng sa kanya ng ilang antas. Ang manalo ay nagtuturo, natapos na ang ikalawang laban, ayon sa balita mula sa programa. Parang ang ikatlong laban ay magiging dalawahan, sa anyo ng magkasalungat na eksena, bumuntong hininga si Liu Yuning. Tiningnan niya ng may kahulugan, hindi alam kung sino ang makakasama ni Ning Feng, hindi niya natapos ang sinasabi. Ngunit alam ng lahat ang kanyang ibig sabihin, sinuman ang makasama ni Ning Feng ay malas, dapat lang umasa sa sarili. May gagawin ako, uwi na ako para magpahinga, nagpaalam sa ilan, umalis ka na may dahilan. Samantala, ang iyong pagganap bilang mataas na bewang ay kumalat sa internet, ang emosyon hanggang sa pag-iyak ay natural. Sa aking palagay, ang pag-arte na ito ay direktang karapat-dapat sa Best of the Year, siya ay nasa grupo ng mga aktor. Talagang nakatayong crane sa mga manok, sinasakop ang mga baguhan, hindi alam kung ano ang tema ng susunod na laban. Hindi na ako makapaghintay habang kumakalat ang chismis sa internet, parami ng parami ang nakakakita. Nang iyong pagtatanghal sa round na ito sa loob ng campus ng Beijing Film Academy sa opisina. Bilang isang natatanging propesor sa pag-arte sa Yale, si Lolo Chen ay tanyag sa industriya at nakapagpalaki ng mahigit 10 best actors. Maaaring sabihin puno ng mga alagad ang kanyang mga kampanilya, sa sandaling ito suot ang kanyang salamin, nakasandal siya sa kanyang upuan. Patuloy na binabalikan ang kanyang sulat kamay na banghay aralin na may kunot sa noo anong eksena sa pelikula ang susunod na gagamitin. Bilang sanggunian para mabigyan ng magandang aral ang mga batang ito, biglang kumatok ng mabilis ang pinto. Isang batang babae ang pumasok, siya ay isang mag-aaral ng gire at apo rin ni Lolo Chen. Professor Chen, tingnan mo ito, dali-daling lumapit ang batang babae ng 2 o 3 hakbang. Ano ang pagmamadaling ito, sabi ni Lolo Chen, habang itinataas ang kanyang ulo, bago pa man matapos ang tanong nakita niyang inabot sa kanya ng batang babae ang isang tablet. Pinatutugtog nito ang programang Isang Tawag sa Langit, ang iyong pagtatanghal sa ikalawang round ng ikalawang laban, narinig mo na ba ang Isang Tawag sa Langit? Tanong ng batang babae. Tumango si Lolo Chen, narinig ko, malaki ang ingay nito. Sabi para salain ang pinakamahusay na mga manlilikha sa bansa, itinuro ng batang babae ang tablet. Tignan mo ang video na ito ay ang eksena ng kompetisyon ng grupo ng aktor, sa loob nito listahan ng grupo ng aktor. Inaasikaso ko, hindi ba puro mga batang baguhan lang sila, may ilang mga estudyante rin sa ating paaralan na pumunta, hindi ba maganda ang kanilang pagganap? Umiling ang batang babae, hindi lahat, hindi ko rin maipaliwanag, tingnan mo mismo. Ano naman ang maganda sa mga batang ito, kilala ko na sila, sabi ni Lolo Chen habang sumisilip. Hindi dapat siya tumingin, ngunit nang tumingin siya, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay mabilis na nagbago mula sa walang pakialam tungo sa matinding atensyon. Hawak ang tablet gamit ang 2 kamay, hindi maalis ang tingin kahit isang segundo. Ilang ulit mong pinanood ang iyong pagtatanghal at parang gusto pa ng marami, mahusay, napakahusay ng pagganap. Ang galing sa pag-arte, parang ilang dekada nang nag-arte, perpekto, walang kapintasan. Ano ang sabi mo pangalan niya? Tumingala si Lolo Chen at nagtanong. Ning Feng, umiti ang batang babae. Ning Feng, mabuti Ning Feng. Huminga ng maluwag si Lolo Chen at tumango. Ipasa mo ang video na ito sa malaking grupo ng Departamento ng Pag-arte. At sabihin sa lahat ng estudyante na panoorin at pag-aralan ito ng paulit-ulit, sa susunod na klase ay gagamitin natin ito. Para suriin at pag-aralan ang pagtatanghal na ito ay isang pag-arte na nararapat isama sa ating mga aklat-aralan. Tumayo si Lolo Chen. At itinuro ang tablet na may ningning sa kanyang mga mata. Ang batang babae ay medyo nagulat din. Alam niya na magaling si Ning Feng sa pag-arte, ngunit hindi niya inaasahan na papurihan ito ng kanyang lolo sa ganitong antas. Ang pagiging isinama sa aklat-aralan ang ganitong uri ng pagtrato sa buong industriya ng sining ng bansa. Ilan lamang ang nakatanggap ng ganitong pagkilala, ngunit lahat sila ay naging mga pangunahing tauhan sa industriya na may pambansang antas ng pag-arte,
hindi ba ito nangangahulugan na si Ningfeng ay mayroon na rin? Sa pag-iisip nito ay nanlaki ang mga mata ng batang babae, hindi niya pinapansin ang mga nangyayari sa labas pagbalik sa silid ng tuluyan. Ang kanyang manager ay nakahanap ng bagong upload na file mula sa chat group ng programa, lumabas na ang tema ng susunod na laban. Ang tema ay kumpanya ng konstruksyon, ang papel ay isang mag-aaral sa kolehiyo, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtaas ng kilay. Ang papel na ito ay medyo bago sa mga naunang laban ay alinman sa pinuno ng komite ng nayon o eunuko. Para sa mga kalahok na iyon ay hindi pa sila nakaranas ng industriya ng pag-arte, ngunit ang papel ng mag-aaral sa kolehiyo ay iba. Sino ba ang hindi nakapag-aral? Ang programa ay talagang hindi sumusunod sa karaniwang paraan, umiling siya, biglang naalala. Noong nasa backstage, binanggit nila Qian Xi na ang ikatlong laban ay tila 2 tao bawat grupo ang magtatanghal ng magkasama. Tumingin si Pang Di sa grupo na naglabas ng pagpapangkat para sa susunod na laban. Hindi ba sinabing 2 tao bawat grupo ang magtatanghal ng magkasama? Kumurat si Pang Di, magtatanghal ng magkasama. Tingnan ko, totoo nga naglabas ang programa ng bagong patakaran. Totoo nga naglabas ang programa ng bagong patakaran. Ang ikatlong laban ay 2 tao bawat grupo pumili ng isang kwento para itanghal. Ang pag-aalis ay batay sa marka ng pagtatanghal. Dati lahat ay mag-isa sumasali, paano ito biglang naging magkakasamang pagtatanghal? Sumimangot si Pang Di. Ningfeng, kapatid, ang kasama mo ay si Zhang Han, natigilan ka at agad nagpakita ng isang malalim na ngiti. Kaawa-awa, iniisip ko pa ang tema ng ikatlong laban. Kung anong uri ng kwento ang gagawin, sinabi mo habang nagsimulang mag-isip sa iyong isipan at maghanap. Isang kwento na akma sa tema ng mag-aaral sa kolehiyo sa kumpanya ng konstruksyon at magagamit ang iyong sariling setup at mga gantimpala. Kasabay nito, ang grupo ng aktor ng Isang Tawag sa Langit ay na-update sa online live streaming room. Ang listahan ng pagpapangkat ng mga natitirang kalahok sa bahagi ng ikatlong laban. Ang mga manonood ay maaaring bumoto para sa kanilang paboritong kalahok. Ang nangungunang 3 sa popularidad ng boto, kung maalis, ay magkakaroon ng isang pagkakataon para sa muling pagkabuhay. Sa kabilang banda ng malaman ang listahan ng pagpapangkat, si Zhang Han ay bahagyang nagulat pagkatapos ay tumawa ng malamig. Kawili-wili, inilagay nila ako sa parehong grupo kasama si Ningfeng. Hindi ba sinasabi ng lahat na magaling siya sa pag-arte? Sa tingin ko ganoon lang iyon. Ang tunay na pagtatanghal ng magkasama ay hindi katulad ng pagtatanghal sa wala. Bagaman medyo magaling si Ningfeng sa pag-arte, hindi pa siya gumanap ng tunay na mga obra at ang kanyang karanasan sa pagtatanghal ng magkasama ay 0. Sa pag-isip na yon, umiti si Zhang Han ng may kasamaan. Mukhang ang ikatlong laban na ito ay magiging daan para lalo pang sumikat ang aking pangalan. Masyado pang maaga, Ningfeng ba? Tiyak kong higitan kita sa aura. Maghintay ka na lang na maalis. Sa gitna ng hindi mabilang na mga sigaw, ang imahinasyon na grupo ng mga artista. Sa wakas ay dumating na ang unang round ng ikatlong laban. Si Bai Bingbing, ang host, ay nakatayo sa entablado na may hawak na cue card. Nakaharap sa madla, dahil sa pagbabago ng mga patakaran ng kompetisyon, ang aming mga kalahok ay kailangang magpares. Upang gawing mas maayos ang proseso ng kompetisyon, biglang nagbigay ang production team ng 1 oras na dagdag. Para sa bawat grupo ng mga kalahok na ayusin ang kanilang napiling kwento at magsanay sa kanilang kalabang role. Sa wakas ay nagsimula na, hinintay ko na parang nalanta na ang mga bulaklak. Si Zhang Han at Ningfeng ay napunta sa isang grupo. Dito ko na isusulat ng maaga ang kanyang linya. Ang grupo ni Ningfeng ay umakyat sa entablado. Kumpara sa kanya, ang ibang kalahok ay tila hindi naintindihan. Sa gitna ng may init na talakayan ng mga netizens, kasama mo na si Pang Di. Dumating sa backstage area ng programa. Si Zhang Han, nakasama sa grupo, ay kumaway mula sa malayo. Mabilis na lumapit sa'yo. Ningfeng, sa laban na ito, 2 kayong magbabahagi ng isang kwento. Gamitin na lang natin ang naunang napag-usapang kwento. Masyadong nagmamadali ang paghahanda ng aking manager, sabi ni Zhang Han na puno ng ngiti. Ang galing ng konsepto ng kwento ni Ningfeng, higit ito sa iba. Bagamat mayabang si Zhang Han, hindi siya tanga. Kung maganda ang script ng kwento, mas magiging maganda ang pagtatanghal. Sige, pag-aralan mo. Kahit hindi mo hilingin, hindi rin gugustuhin ni Zhang Han na gumanap sa inihanda niyang kwento na walang kwenta. At ang pagpili ng sarili mong kwento bilang material sa pagtatanghal ay makakatulong sa iyo. Naipadala ko na ang file ng kwento, ang pangalan ay Kuang Biao. Ang bahaging itatanghal sa unang round ay namarkahan ko na. Huminto ka sandali at tumingin kay Zhang Han. Balikan mo ang kwento at mga karakter. Binuksan ni Zhang Han ang file at bahagyang kumunot ang noo, mabilis na sinuri ang buong kwento. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang galing ng kwentong ito, bawat karakter ay sapat na buo at may laman. Nag-scroll si Zhang Han sa file at natagpuan ang bahagi ng kwento na sinabi mong itatanghal. Si Gao Qiqiang ay naghahanda ng salusalo para kay Tang Xiaolong na nakalabas ng bilangguan.
Maganda, itong bahaging ito ay maganda, ito ang itatanghal. Tumuro si Zhang Han sa screen ng telepono, excited ang tono. Ngunit agad na umikot ang kanyang mga mata, yumuko at nag-isip. Pero maganda man ang bahaging ito, ang pinakamalaking karakter dito ay si Gao Qiqiang. Ang laban na ito ay nakatuon sa puntos ng pagtatanghal. Ang pagkuha ng magandang karakter ay magbibigay ng mataas na puntos. Sa pag-isip, pilit na umiti si Zhang Han at tumingin sa'yo, marahang tinapik ang iyong balikat. Ninfeng, tignan mo, dahil ang tema ng round na ito ay nangangailangan ng karakter na estudyante sa kolehiyo. Sa pagmamarka ng mga hurado, tiyak na mas mataas ang puntos ng mas malapit sa tema. Sa napili nating bahagi, si Gao Qiqiang, bagamat maraming eksena, sa tingin ko ay walang espesyal dito. Pero ang nakababatang kapatid na si Gao Qisheng, si Gao Qiqiang ay may identity bilang estudyante, kaya may dagdag na puntos. Sabi ni Zhang Han sabay tapik sa kanyang dibdib, parang mapagbigay. Papayag na lang akong magpakaapi. Ibibigay ko sa iyo si Gao Qiqiang na may dagdag na puntos, ako na lang ang gaganap bilang Gao Qiqiang. Pagkasabi nito, bago ka pa makapagsalita, si Pang Di na nasa tabi mo ay nagmulat ng mata, hindi makapaniwalang itinuro si Zhang Han at sinigawan. Anong klaseng tao ka? Inagaw mo ang maraming eksena at ginawa mo pa itong parang marangal. Ito ang kwento ni Ninfeng, siya dapat ang unang pumili ng karakter. Galit na galit si Pang Di. Biglang may dumapo na kamay sa kanyang balikat. Pinigilan mo si Pang Di at mumiti, wala yon, mas gusto ko si Gao Qiqiang. Gustong magsalita pa ni Pang Di ngunit pinigilan mo siya sa pamamagitan ng pag-iling. Tumango si Zhang Han ng may kasiyahan, tiningnan ka na parang naging matalino ka, saka tumalikod para pag-aralan ang kanyang karakter. Ninfeng, bakit mo ako pinigilan? Hingal na hingal si Pang Di, halatang galit. Ngumiti ka kay Pang Di, inagaw na ang magandang karakter, tumatawa ka pa rin dito na parang tanga. Sumimangot si Pang Di, sino ba sa atin ang kalahok? Ninakaw ang karakter mo, hindi ka man lang nagalit. Tinapik mo ang maliit na ulo niya, huwag kang mag-alala, hindi naman ninakaw ang magandang karakter. Pagkasabi nito, lalo pang sumimangot si Pang Di. Ninfeng, tanga ka ba? Ang bahaging ito ay halos solo scene ni Gao Qiqiang. Ang ibang karakter ay umiikot lang sa kanya. Ngayon, ang pinaghirapan mong script ng kwento. Sa huli ay magiging puhunan para sa iba. Napangiti ka na lang, hindi mo rin maipaliwanag dahil ang kakaibang bahagi ng Ti Kuang Biao. Sa mundong ito, ikaw lang ang nakakaalam. Ang eksenang paghahanda para kay Tang Xiaolong, para sa manonood. Talagang pinanood nila si Gao Qiqiang na nagpakitang gilas. Ngunit ang ganitong uri ng eksena, kung titignan ang buong kwento, marami pa. Maaaring hindi matandaan ng manonood ang bawat eksena, ngunit tiyak na hindi nila makakalimutan ang iconic na sandali ni Gao Qiqiang. Ang paglalakad na parang baliw na walang linya, walang dialogo, tanging ang paraan ng paglalakad. Naging napakasikat, nagtagumpay si Gao Qiqiang. Dahil sa huling bahagi ng kwento, ang grupo na kinabibilangan mo ay huling lalabas. Ang ibang kalahok ay dalawahan, sunod-sunod na umakyat sa entablado para magtanghal at husgahan. Director Chen, aling grupo ang sa tingin mo ay magaling? Sa upuan ng mga hurado. Director Chen, aling grupo ang gusto mo? Sa upuan ng mga hurado. Ilang hurado ay nag-uusap bago magsimula ang paligsahan. Si Zhang Yimou ay tumingin kay Chen Keije. Nakangiting sinabi, ano kaya ang magiging pagganap ni Arthur sa kanyang paglabas? Malaki ang pag-unlad niya kamakailan. Si Chen Keije ay nag-isip, kahit matalo sa laban na ito, malaking pakinabang pa rin ito. Sa kabilang banda, bagaman binago ng grupo ng programa ang mga patakaran, ang tema ng paligsahan ay karaniwan para sa marami. Tumango si Zhang Yimou, kumpanya ng konstruksyon. Kolehiyala, ang dalawang temang salita na magkasama. Tiyak na maraming kalahok ang gagawa ng isang kwento tungkol sa unang pasok sa trabaho. Ang focus ni Chen Daoming ay hindi dito. Ang pinakamahalaga, ang grupo ng programa ay naglunsad ng botohan ng popularidad sa internet. Nalalong nagpasigla sa mga kabataang ito na magsumikap sa laban, walang gustong mapahiya. Ngunit ito ay dehado para sa mga baguhan na walang malaking fan base. Ipinahihiwatig ni Chen Daoming si Ninfeng. Habang nag-uusap, ang dagdag na 1 oras ng grupo ng programa ay tahimik na natapos. Ang paligsahan ay opisyal na nagsimula. Si Chen Arthur at Liu Yuning ang unang nag-umpisa ng laban. Gaya ng inaasahan ni Zhang Yimou, ang kwentong inihanda ng dalawa ay tungkol sa dalawang kolehiyala. Intern sa kursong Civil Engineering, unang pasok sa kumpanya ng konstruksyon, nagsisikap na umasenso. Para sa ganitong uri ng karakter, bilang isang sikat na artista, marami nang ginampanan si Chen Arthur. Marami ang ganitong uri ng karakter. Pinakamahusay si Arthur. Bilisan niyo at iboto si Arthur para sa popularidad. Tama, ganitong karakter ang bagay kay Arthur. Mas kaaya-aya tingnan. Medyo dehado si Liu Yuning dahil nagpalit siya ng direksyon. Kaunti pa lang ang kanyang partisipasyon sa mga proyekto. Hindi halata sa normal na oras, ngunit sa pag-arte ay may pagka-hindi natural. Nasa kanya na ang resources at background.
Masasabing may pasaporte na si Arthur na hindi siya matatanggal. Sa kabilang banda, sobrang ordinaryo ng karakter na kolehiyala. Tiyak na kahit sino ang gumanap ay pareho lang. Malilimitahan ba ang kakayahan ni Ningfeng? Sunod-sunod ang mga usapan sa internet. Mabilis. Dumating na sa huling grupo, Ningfeng laban kay Zhang Han. Ngayon, tawagin natin. Ang huling grupo ng mga kalahok, sina Ningfeng at Zhang Han ay umakyat sa entablado. Sa pagsasalita ng host na si Bai Bingbing, ang buong live stream sa internet ay biglang nag-alab. Sa wakas, hinintay ka. Buti hindi ako sumuko. Sa wakas, si Ningfeng na. Ang tagal ko nang naghintay. May pandaraya ba ang online ranking na ito? Paano nangunguna ang popularidad ni Ningfeng? Wala nang duda, nandyan ang fan base. Baguhan si Ningfeng. Hindi alam kung ano ang kanyang magiging pagganap sa laban na ito. Kung sapat na kapansin-pansin, makakabawi siya sa popularidad. Normal na karakter. Hindi, may premonisyon ako na hindi ganito kasimple ang bagay. Sa entablado ng paligsahan, si Ningfeng ay nakasuot ng inihandang gray-fitted suit. Akma at matikas na nagpapatingkad ng kanyang kagwapuhan. Sa tabi niya, si Zhang Han ay gayon din naman ang pag-aayos. Malaking coat, nakabackcomb ang buhok, laging may nakatutuwang ngiti. Sa loob ng nightclub, inilagay ang inihandang dilaw na label na file. Sa entablado, dahan-dahang lumiwanag ang malaking screen. Kapag nagbihis ng maayos si Ningfeng, mas pumogi pa siya. Mukhang hindi naman ito kolehiyala. Baka gaganap siya ng eksena sa interview, dahil sa interview kailangan ng formal wear. Ang iba pang kalahok sa waiting area. Sa sandaling iyon ay walang interes na magpahinga, nagsama-sama at nanood ng laban ni Ningfeng. Para sa kanila, ang laban ni Ningfeng ay pagkakataon din para matuto. Sa entablado, sa malaking screen, dahan-dahang bumigkas ang boses ng narrator. Noong unang panahon, si Gao Qiqiang ay isang mangingisda sa lumang lansangan, nagbebenta ng isda upang tustusan ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Sa hindi inaasahan, nakilala niya ang pulis na si Anxin. Gamit ang kapangyarihan ng iba, tinakot niya ang magkapatid na Tang na nangungulekta ng bayad sa kalinisan sa lumang lansangan. Ngayon, ang kapatid ni Gao Qiqiang na si Gao Qisheng, isang magaling na estudyante ng pamantasan na nagtapos sa finance at trade, ay hinikayat ang kanyang kapatid na magnegosyo pagkatapos ng kolehiyo. Itinatag ang Qiangsheng Pager Store. Upang makalikom ng puhunan para sa pagsisimula, pinili ni Gao Qiqiang na makipagsapalaran sa magkapatid na Tang. Tumanggap ng trabaho na bugbugin si Xuli. Sa paglalahad ng isang narrator, unti-unting naikwento ang kwento ni Gao Qiqiang. Sa upuan ng mga hurado, kumurap si Chen Daoming. Nag-isip, tila may kinalaman sa kumpanya ng konstruksyon. Wala namang kinalaman. Ngunit si Gao Qisheng na ito na magaling sa kolehiyo ay tama sa tema. Sa susunod na pag-unlad ng kwento, dapat ay magtatayo ng kumpanya ng konstruksyon ang dalawang magkapatid. Nakakunot ang noo ni Chen Daoming. Parang may mali. Si Zhang Yimou ay bahagyang umiling din hindi ganito. Para makalikom ng puhunan para sa negosyo. Kaya lahat ito ay talagang nananakit ng tao. Ang ganitong pag-unlad ay may kakaibang pakiramdam ng pagkakakilanlan, hindi lang para kay Gong Li. Maraming manonood sa internet ang napansin din ang hindi tama sa pag-unlad ng kwento. Si Gao Qiqiang ay parang ama sa kanyang kapatid. Si Gao Qiqiang ang nagpalaki sa kanyang kapatid. Umuwi si Gao Qisheng para magnegosyo, pinili niyang hayaan ang kanyang kuya na manakit ng tao para kumita ng pera. Ang ganitong pag-unlad, parang nakita ko na sa ibang lugar. Para umangat sa buhay. Kaya ginagawa ang lahat, naalala ko si Tito Dong. Grabe, sabi mo, totoo nga. Hindi ba magkakagulo muli si Ningfeng sa kwento? Sa gitna ng mga usapan, sa entablado, patuloy ang line narration. Ngunit aksidenteng namatay si Xuli. Ang kanyang ama na si Xujayang para maghiganti, ginamit niya ang lahat ng paraan laban kay Gao Qiqiang. Si Xujayang ay pinatay ng tauhan ni Gao Qiqiang na si Lao Mo. Gusto ni Gao Qiqiang na sumuko. Pinigilan siya ni Gao Qisheng at Gao Qilan. Nagtago sila at may pinalit na umako ng kasalanan. Pagkatapos, kinilala ni Gao Qiqiang ang boss ng Giant Gong Group bilang ninong. Si Yao Shenyi ay naging general manager. Nang lumakas ang kapangyarihan ng kuya. Sa pakikipag-usap ng kuya sa Mang Village, pinahiya siya ni Li Hongwei, anak ng village chief na si Liu Shan, at nagtanim ng galit. Sa Mang Village, pinatay niya si Li Hongwei. Sa ganitong pag-unlad ng kwento, hindi napigilan ng ilang hurado. Grabe, si Chen Daoming sa harap ng live broadcast. Hindi napigilan ang pagmumura. Napagtanto niya ang pagiging hindi maganda, inayos ang kanyang boses, nanlaki ang mata, komplikado ang ekspresyon. Alam na may masama itong plano. Iba ang pumasok sa trabaho bilang college graduate, iba ang nagnegosyo. Siya lang college graduate na pumapatay, college graduate na nagbebenta ng droga, gangster. Dati ang kwento ni Lin Yaodong. Nasa isip ko pa. Ngayon ito namang si Gao Qiqiang. Sumang-ayon din si Gong Li. Ang mahalaga, wala kang magagawa sa kanya. Sabihin mong lumilihis siya, construction company, college graduate. Lahat meron. Sabihin mong hindi siya lumilihis, hindi talaga ito normal na college graduate.
Sa internet, lahat ng manonood ay nagkagulo. Haha. Alam ko. Hindi susunod si Ningfeng sa mga patakaran ng programa. Ang anti-drug na tema dati kay Tito Dong, ngayon ang antigang na tema sa Gao Brothers. Ang pagkakaibang ito. Naiintindihan na ni Ningfeng, hindi ko na kailangan panoorin ang aktwal na pagganap. Pero ang kwentong ito, sapat na para maging kawili-wili. Si Zhang Han ay nakinabang lang. Kung solo competition pa ito. Sa kwentong ito, talo siya ng 8 kalsada. Pero curious ako. Aling eksena ang gagampanan ni Ningfeng? Sino ang gaganapan? Gao Qiqiang? Gao Qisheng? Sa gitna ng mga usapan ng netizens, ang malaking screen sa entablado ay natapos nang ipalabas ang kwento. Napili ring ipakita ng dalawa ang eksena. Si Gao Qiqiang sa Platinum Khan. Para salubungin si Tang Xiaolong. Dumating na. Pumikit si Zhang Yimou. Tinango ang kanyang baba, senyales sa ibang hurado na pansinin. Tingnan kung ano ang gagawin ni Ningfeng ngayon. Props at extra ay handa na. Ay projection ng eksena ng pagtatanghal. Sa marangyang Platinum Khan, lumabas si Tang Xiaolong. Nakita niya si Gao Qiqiang na ginagampanan ni Zhang Han. Natuwa, mumiti. Itinuro ni Zhang Han ang tauhan sa likod. Brother Long, sa bayuko ng lahat ng tauhan. Umiyak si Tang Xiaolong. Xiaolong, naghirap ka sa loob. Babawi ako lahat para sayo. Tapik ni Zhang Han sa balikat ni Tang Xiaolong. Seryoso na sabi, bumili ng damit ang asawa mo, dadalhin kita. Sa mukha ni Zhang Han, hindi nagbago ang masamang ngiti. Ang pagiging matatag ni Gao Qiqiang ay nawala sa kanyang pagganap, naging parang bagong yaman. Nagmamayabang, tara, yakap ni Zhang Han sa balikat ni Tang Xiaolong. Inakay siya palabas. Sa bahaging ito, may ilang manonood na nakakunot ang noo. Hindi ba may problema ang eksenang ito? Bakit si Zhang Han lang ang gumaganap? Nasaan ang bahagi ni Ningfeng? Bakit hindi pa siya lumalabas? Binalikan ko ang reply. Ang eksenang ito, halos solo performance ni Gao Qiqiang. Walang parteng Gao Qisheng. Grabe, hindi ba ito panloloko? Hindi ba ito panloloko? Si Ningfeng ang sumulat ng script, mas maraming eksena ang itinalagang karakter. Kinuha ni Zhang Han. Saan naman ang ganitong pang-aapi? Tingnan mo ang Gao Qiqiang na ito, kung ano ang ginawa ni Zhang Han. Matandang mataba bagong yaman. Sige, dahil nauna siyang pumasok sa industriya. Pinipilit si Ningfeng, huwag kang magkalat, may talento si Zhang Han. Ano naman kung gumaganap siya ng mas mahalagang karakter? Hindi ba maganda ang pagganap niya? Basta gusto ko. Bumoto kayo para kay Zhang Han, tumaas ang popularidad. Nagbago ang my projection. Ang eksena sa entablado ay naging isang game center. Si Gao Qiqiang na ginagampanan ni Zhang Han. Pinangunahan ang magkapatid na Tang na nakatayo sa harap ng game center. Kuya, tara na, tawag ni Tang Xiaohu. Kaya si Tang Xiaolong ay pumasok ng may labis na tuwa. Ang sumalubong sa kanyang paningin ay ang walang hanggang mga makina ng laro. Kuya, noong pumasok ka, wala pa itong lugar na ito. Ngayon, ito ay isang commercial center. Tingnan mo ang mga makinang ito, may 200 at higit pang piraso, ipinakilala ni Tang Xiaohu kay Tang Xiaolong ng may pagmamalasakit. Ang hipag na si Chen Shooting ay mabilis na naglakad. Tumawag si Tang Xiaolong, ate, pamilya tayo. Ngumiti si Chen Shooting, sinabi sa loob na, naghihirap, gusto mo ba ang game center na ito? Tumingin si Tang Xiaolong sa paligid, tumango, ayos naman. Binili ito ng kuya mo para sayo. Ibigay sayo, isang salita mula kay Chen Shooting na nagpamangha kay Tang Xiaolong. Ikaw na ang mamamahala. Sa buong panahon, si Gao Qiqiang na ginampanan ni Zhang Han ay mumingiti ng masama, parang handa na siyang kumilos. Mula sa loob palabas ay naglalaro. Sa oras na ito, ilang sandali na ang nakalipas mula nang umakyat si Ningfeng sa entablado. Ngunit sa panig ni Zhang Han, ilang balde ng balahibo na ang sumabog, ngunit si Ningfeng ay hindi pa rin lumilitaw. Ito ay nagdulot ng pagtataka sa 4 na hurado. Ano ito kay Ningfeng? Nakakunot ang noo ni Chen Daoming. Hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita ang karakter, halos kalahati na ng dula. Baka may ibang problema, sabi ni Chen Daoming. Tumingin si Zhang Yimou sa entablado, kay Zhang Han na patuloy na ngumingiti ng masama, may ibig sabihin ang kanyang sinabi. Bagamat sapat na ang galing sa pag-arte ni Ningfeng, siya ay isang baguhan pa rin. Ang mga patakaran sa industriya. Hindi direktang sinabi ni Zhang Yimou, ngunit ang ibig niyang sabihin ay nauunawaan ng ibang mga bisita. Naagaw ang papel, napipi ang eksena. Ngunit ang mga patakaran ng kompetisyon ay hindi humihiling na ang mga papel ng mga kalahok ay dapat pareho ang bigat. Ang mga eksena ay hindi kinakailangang magkapareho. Si Ningfeng sa pagkakataong ito ay talagang natalo sa tahimik. Umiling si Chen Daoming. Masasabi ko lang, sapat ang kakayahan. Ngunit medyo malas. Sa ibang mga hurado, para kay Ningfeng na hindi pa lumilitaw. Nakakalungkot. Sa backstage area, ang iba pang mga kalahok ay nakakunot din ang noo. Ito na ang katapusan. Hanggang ngayon ay hindi pa lumalabas si Ningfeng, tiyak nakakaunti ang kanyang mga eksena. Kahit gaano pa kagaling ang kanyang pag-arte, kung limitado ang eksena, walang silbi. Si Zhang Han ay napakawalang modo.
Sa ganitong malaking kompetisyon, gumagamit pa ng mga maliit na paraan. Ngunit ang pag-arte ni Zhang Han, sa kabuuan ay nagpapakita ng ngiting nagbebenta, nakakatakot tingnan. Ang marka ay hindi tiyak na mas mataas kay Ning Feng. Ngunit kahit matanggal, ang online popularity ranking ay nasa top 3. Huwag na umasa. Tiningnan ko ang ranking ni Ning Feng, nasa hulihan siguro. Halos lahat, mula sa itaas hanggang sa ibaba, ay nagpasya na talo na si Ning Feng sa round na ito. At sa oras na ito, sa loob ng live projection scene sa entablado, nang malaman ni Tang Xiaolong na ang game center ay ibinigay sa kanya. Nagulat siyang tumingin kay Gao Qiqiang na ginampanan ni Zhang Han. Ang huli ay pumikit ng isang mata, nagmulat ng bibig, at mumiti ng mamantika. Ipinahiwatig na tanggapin ni Tang Xiaolong. Si Tang Xiaolong ay labis na natigilan, mabilis na yumuko kay Gao Qiqiang. Yumuko at yumuko, salamat Kuya Qiang, salamat sister. Pamilya tayo, hindi kailangan ito. Nagpatuloy ang pagtatalo sa entablado. Lumitaw si Ning Feng. Agad na nahagip ng lahat ang kanilang mga mata. Si grade character. Psychotic killer actor. Biglang narinig ang sistema ng babala sa kanyang tainga. Si Ning Feng ay huminga ng malalim. Nagbago ang kanyang aura. Suot ang walang frame na salamin, kulay abu-berdeng suit, at hinubad ang jacket. Ngunit suot ang vest at kamiseta sa loob. Sa kanyang paglabas, bahagya siyang nakayuko ang balikat. Bahagyang nakayuko ang leeg, nakataas ang ulo, ang dalawang kamay ay nakalaylay sa kanyang tagiliran. Hakbang-hakbang, napakabagal ng mga hakbang, ngunit sa bawat hakbang, bahagyang umuuga. Sa sandaling makita si Tang Xiaolong, ang kanyang mga mata sa ilalim ng salamin. Biglang naging matalim, umiti siya, nagpakita ng mga ngipin. Ang kanyang buong anyo ay mukhang may sakit at neurotic. Si Gao Qiqiang na ginaganap ni Ning Feng. Sa sandaling iyon ay ibinuka ang kanyang dalawang kamay, ang itaas na bahagi ng katawan ay nakatagilid, mabilis na lumapit. Yumakap kay Tang Xiaolong. Ang huli ay ginampanan ng isang extra, at nagulat sa anyo ni Ning Feng. Medyo natakot at umatras upang umiwas, ngunit mahigpit na hinawakan ni Ning Feng, hindi makakilos. Tinapik ni Ning Feng ang kanyang balikat, binitawan ang kanyang mga kamay, at itinuro ang game center. Pumalakpak ang kanyang ulo ng may ritmo, parang sobrang naadik, tumango at itinuro ang game center. Kapag dumami ang mga tao sa weekend, siguradong kikita, itinuro niya ang harapan ni Tang Xiaolong. Bahagyang nakaangat ang kilay, mayabang ang tono, dati 5 sentimos isang piraso. Ngayon piso, sumingit si Tang Xiaohu na siyang nagpatawa sa lahat. Sabay-sabay na nagkatinginan at mumiti, ang ngiti ni Gao Qiqiang ay mantika pa rin, kalahating nakasandal. Halos singkit na ang mga mata, habang si Ning Feng na nakabitiw kay Tang Xiaolong ay dahan-dahang pumalakpak ng 2 beses. Nakangiti ang buong katawan, bahagyang nanginginig, umatras. Tapos sumulong, parang baliw, sa lahat siya lang ang pinaka-nakakatakot. Tama na, huwag niyo na siyang kulitin, winasiwas ni Chen shooting. Nagsalita si Tang Xiaolong. Zhang Han, sige, lumabas para magpahinga. Ito ay munting bagay lang, isasama kita para makakita ng malaking palabas, itinuro ni Zhang Han ang kausap. Paningkit na paningkit ang mata, para bang siya ang nag-aalaga ng espesyal na serbisyo. Ang aura ni Gao Qiqiang ay ginawa niyang masama at baluktot, habang si Ning Feng bilang Gao Qiqiang ay isang bagay, inilapag niya sa balikat ni Tang Xiaolong, hindi alam kung bigat ng pagkakalapag. O natatakot si Tang Xiaolong, ang kanyang nervyos na anyo, yumuko. Hinila ni Ning Feng, umalis ang grupo sa arcade, lie head lead to pillow. Biglang huminto, ang buong entablado ay bumalik sa dati. Ngayon si Zhang Han at Ning Feng ay nakatayo sa harap ng entablado, naghihintay ng hatol ng hurado. Gayunpaman, ang 4 na hurado ay nakatingin kay Ning Feng. Nagkatinginan sina Chen Daoming at Gong Li, ang kanilang mga mata ay nagpapakita. Ang taong ito simpleng lumabas lang, nalampasan na ang lahat, dahan-dahang umiling si Chen Daoming. Pero sa totoo lang, pinagdududahan ko rin ang kanyang mental state, ang paglabas ni Gao Qiqiang. Ay sobrang nakakaloka, ilang taon na akong umarte, isang tingin lang alam ko na. Parang totoo siyang hindi normal sa isip, normal na tao, hindi ganyan ngumiti. Narinig ang sinabi ni Chen Daoming, sumingit si Zhang Yimou. Hindi ba ito patunay na mahusay ang pagganap ni Ning Feng, paningkit na paningkit ang mata ni Zhang Yimou. Ang buong eksena, ayon sa role, si Zhang Han ang gumanap na Gao Qiqiang. Ang kanyang ginawa ay walang kwenta, nakakahiya panoorin, habang ang paglabas ni Ning Feng ay siguradong pinaghandaan, gamit ang pinakakaunting eksena para maipakita ng tama ang karakter. Ang ganitong natural na estado ay nangangailangan ng malalim na pag-intindi sa uri ng karakter. Kung may kakulangan, mararamdaman ang pilit na boses na hindi komportable. Kahit si Chen Page na laging hindi pumapabor sa sinuman maliban kay Chen Ase, ay tumango, dapat sabihin, si Ning Feng sa pag-intindi sa karakter. Ay malakas, bawat kilos, bawat detalye ay tama at sakto. Mula simula ng palabas hanggang sa ikatlong eksena, ang kanyang mga role ay pawang kontrabida.
Sapat na ang pagkakaisa, ang mga komento ng hurado ay sapat na maingat. Sa livestream, nang lumabas si Ningfeng, isang pagpapakita, ay nagbigay ng isang iconic na performance, agad na nagulat ang netizens, nagulat. Ang ngiti ni Ningfeng ay nakakatakot, ang role ni Gao Qisheng sa kwento ay isang malaking kontrabida sa una at gitna. Si Ningfeng sa isang paglabas ay naipakita ang sikolohiya at katangian ng karakter, parang himala. Iconic scene, isa pang iconic scene, si Tang Xiaolong ay umatras, itong paglalakad. Itong aura, itong yabang, natatakot ako na hindi matamaan ng 8 beses na scope ang ulo ni Ningfeng. Sinubukan ko kanina na gayahin, hulaan mo, na sprain ang leg. Hindi na makagalaw, pareho ng ngiti, si Zhang Han ay may mga aksyong akrobatiko. Si Ningfeng paglabas, lahat ng tingin ay nasa kanya, ang punto ay hindi ang pag-iling. Kundi ang paglabas ng ganitong aura, makapangyarihan at nerbiyos, ang pag-iling ay dagdag lang. Lahat ay umarte, si Ningfeng lang ang tunay na humawak sa role, sa oras na yon. Sa backstage, ang mga kalahok na nanonood kay Ningfeng ay dilat na dilat ang mga mata. Tinitignan ng anino sa entablado, hindi, sino ang nagturo sa kanya ng ganitong pag-arte. Parang nababaliw, puno ng aura, parang papatay. Sa tabi, si Wu Sanxi ay naningkit ang mata, umatras ng 2 hakbang. Naalala ang performance ni Ningfeng kanina, sinubukang gayahin. Iniling-iling ang ulo, nakatitig na may masamang ngiti, biglang lumingon ang iba. Lahat ng tingin ay napunta kay Wu Sanxi. Anong ginagawa mo? Tanong ni Qianxi. Ibinuka ni Wu Sanxi ang kanyang mga kamay, na natiling nakatayo, sige, susubukan kong gayahin. Ang pagganap ni Ningfeng kanina. Nang sabihin ito, si Wang Jungkai at ang iba sa tabi. Parang may epileptic seizure na pasyente. Hindi, kahit paano gumanap ay hindi tama. Ang diwa ay wala sa galaw, nasa ekspresyon ni Ningfeng, ang aura na lumalabas mula sa kanyang buong pagkatao. Ito ay tunay na kapangyarihan na may kasamang baliw na pag-ugali, hindi ko kayang gumanap. Umiling si Qianxi, sumang-ayon ang lahat. Tumingin si Qixi sa entablado. Ngayon ko lang naranasan kung ano ang tawag na may pinakakaunting eksena, ginagampanan ang pinakabaliw na karakter. Buti na lang hindi ako ang nakatapat kay Ningfeng sa draw, may pagkatakot si Wu Sanxi. Habang nag-uusap ang lahat, sa entablado, nakuha na ng Lai ang marka para kina Zhang Han at Ningfeng. Ano, nagbibiro ka ba? Tumingin si Zhang Han sa malaking screen. Lumitaw ang marka, sumabog siya, hindi makapaniwalang dilat ang mga mata. May sira ba ang computer? Paanong ganito kataas ang marka ko? Walang sumagot sa kanya. Nagpatuloy ang Lai sa pagmamarka, 73 puntos ang marka ni Ningfeng. Hindi nagsalita si Ningfeng. Inaasahan na. Si Zhang Han naman ay halos tumatalon na sa galit, itinuro ang malaking screen. Ang malaking agwat ng kanilang mga marka, imposible. Sira talaga ang computer. Tingnan mo, marami akong eksena, gumanap ako ng mahusay, 20 puntos lang ang ibinigay sa akin. Si Ningfeng ay mas kaunti pa ang eksena kaysa kay Tang Xiaolong, bakit siya ang may mataas na marka? Dayaan, talagang daya, sumimangot si Chen Daoming. Magaling ka ba? Tignan mo ang ginawa mo, akma ba ang bawat galaw mo sa karakter? Nagpapugi lang at mumiti, hindi naman gwapo, hindi rin magaling ang ngiti. Nagka-cramp ba ang labi mo? Hindi mo man lang binaba. Bumuntong hininga si Chen Daoming. Karapat-dapat ang marka ni Ningfeng, isang eksena lang niya ay sapat na para matuto ka ng 10 taon. Nakuha mo ang karakter na maraming eksena, ngunit mas mahusay pa siya sa isang saglit na pagtatanghal. At may lakas ka pang magreklamo. Hindi ka ba nahihiya? Si Chen Daoming ay sa industriya. Laging mahigpit sa mga baguhang aktor, hindi siya nagdadalawang isip kay Zhang Han. Hindi rin naman kalakihan kumpara sa mga hurado na nakaupo sa ibaba. Kaya yumuko na lang siya sa pagkainis. Sandali. Sunod-sunod na nagbigay ng marka ang 4 na hurado, inanunsyo ng host na si Bai Bingbing ang huling marka ng 2. Si Zhang Han ay 15 puntos, si Ningfeng ay 73 puntos. Dahil sa pagsigaw ni Zhang Han sa entablado. Nabawasan ang impresyon ng mga hurado sa kanya, kinaltas ng 5 puntos pa, ikumpara kay Ningfeng. Isang nasa langit, isang nasa lupa. Hahaha, nakita niyo ba? Namutla si Zhang Han. Kinakalkula ko kanina, ang marka ni Ningfeng ay 6.2 beses ng kay Zhang Han, di ba? Ibig sabihin, ang talento ni Ningfeng ay katumbas ng 6.2 ni Zhang Han. Bakit walang anino? Pinakamaraming eksena, pinakamababang marka, at pinagalitan pa ni Teacher Chen Daoming, sobrang kahiya-hiya haha. Sa online live room, ang daming netizen na sumusuporta kay Ningfeng ay sa wakas nakaahon. Masaya at kasiya siya, at ang eksena ng pagpasok at pag-iling-iling ni Ningfeng ay nai-edit ng mga netizen, nilagyan ng masiglang musika, kumalat sa iba't ibang short video platform. At lahat ng nakakita ng video ay naalala ang pangalang Ningfeng. Ngayon sa online live room, ang boto ng popularidad ni Ningfeng ay mabilis na tumataas sa hindi kapanipaniwalang bilis.
Sa backstage waiting area ng programa, si Zhang Han na may mukhang kulay abo at patak-patak ang galit. Pababa mula sa entablado na sobrang bigat, mukhang ayaw may lumapit. Sandali niyang tiningnan ang online live room. Puro pabor kay Ningfeng ang mga komento, ang pinakamalala, siya pa. Ang naging unit ng pagsukat ng talento, ito ay isang malaking kahihiyan. Gumanap lang siya ng baliw. Nakinabang sa liwanag ng karakter, kaya ko rin yan. Galit na galit si Zhang Han. Puno ng reklamo sa puso. At ngayon, bumaba na rin si Ningfeng sa entablado. Binabati kita. Lumapit ang grupo ni Wu Sanxi upang bumati. Kumura pang mata ni Zhang Han, bigla siyang nagkaroon ng ideya. Mabilis siyang lumapit. Umiti ng malapad, wala man lang bakas ng kanyang dating pagkaasar. Ningfeng, binabati kita. Tapos na ang unang round. Napili mo na ba ang eksena para sa ikalawang round? Sa tingin ko, maganda ang unang pagpunta ni Lao Mo sa bahaging Shali Hongwei. Gamitin natin yan. Para sa ikalawang round ng pagtatanghal, maganda yan. Malakas ang tunggalian ng drama. Malinaw ang daloy ng karakter, tense ang ritmo, tiyak na mataas ang puntos. Si Zhang Han ay puno ng kumpiyansa. Nagtaas ng kilay si Ningfeng. Ano na naman kayang pakulo ang gagawin nito? Umiti siya at sinabing maganda nga ang bahaging ito. Nang marinig ito, lalong lumawak ang ngiti ni Zhang Han. Nagtagumpay ang masamang plano. Napakagaling! Ningfeng, sa pagkakataong ito, gampanan mo na lang ulit si Gao Qiqiang. Sa unang beses, mahirap, sa ikalawang beses, pamilyar na. Kung ganoon kataas ang puntos sa unang beses, tiyak na mas mataas pa sa ikalawa. Ako na lang ang magpakaapi, gaganap ako bilang si Lao Mo, wala naman masyadong linya. Nang marinig ito, umiling si Ningfeng. Tunay nga, mahirap baguhin ang ugali. Ang tunay na pagkatao ay hindi nagbabago. Si Zhang Han ay talagang asal-aso pa rin. Sa tabi, ang ibang mga kalahok ay hindi na makatiis, lumapit sila upang mangaral. Zhang Han, sobra ka naman. Sa unang round, inagaw mo ang papel, okay lang. Si Ningfeng ay sa sarili niyang husay sa pag-arte. Na nakuha ang unang pwesto sa unang beses. Hindi ba alam ng lahat? Nang marinig ang mga batikos mula sa paligid, dumilim ang mukha ni Zhang Han. Umiti lamang si Ningfeng. Okay lang, gusto ko rin namang gampanan si Gao Qiqiang. Gusto ko talaga ang karakter na ito. Sa oras na yon, ang mga mata ni Ningfeng ay medyo malamig. Sa kanyang isip, umiti siya ng malamig. Ang impyerno ay walang pintuan, ngunit ikaw mismo ang pumasok. Bakit hindi ka pumili ng ibang bahagi? Pinili mo pa ang bahaging ito. Si Gao Qiqiang ay mayroon lamang 2 eksena na sumikat ako. Lahat ay napunta sa iyo, sa wimpalad na bata. Pagkatapos ng maikling pagbati, umalis siya sa backstage area. Samantala, si Zhang Han ay nakatayo sa kanyang pwesto, pumikit ang mga mata. Anong pagmamayabang yan? Dahil lang sumikat si Gao Qiqiang. Nagkataon lang na nakakuha ka ng mataas na puntos. Ako, si Lao Mo, bilang profesional na mamamatay tao, ang pagganap sa baliw na karakter ay tiyak na mataas ang puntos. Sa ikalawang round na ito, tiyak na babawi ako. Kasabay nito, si Ningfeng ay nakapagpahinga na sa kanyang tinutuluyan. Sa internet naman, ang eksena kung saan si Gao Qiqiang ay naglalakad na umiiling. At nagmamayabang ay naging sobrang sikat. Sa Douyin, hindi mabilang na mga sikat na vlogger. Ang nagpapaligsahan sa paggaya sa paglalakad at pag-iling ni Gao Qiqiang, lahat ay nakaumbok ang ulo. Bagaman ito ay panggagaya lamang para sa kasiyahan. Ang dala nitong trapiko at likes ay umaabot sa daan-daang libo hanggang milyon. Hindi mabilang na netizens ang kusang nagkomento. Hahaha, ang Gao Qiqiang ni Ningfeng ay naglalakad na umiiling, ang sayo naman ay parang nagkaroon ng brain thrombosis. Lumayo kayo, ako na ang magtuturo sa inyo. Kung gusto ninyong matutunan ang pag-iling ni Gao Qiqiang, kailangan ng 3 hakbang. Una, iunat ang leg, iwagayway pakaliwat kanan. Ikalawa, ibuka ang 2 kamay, iangat at ibaba. Ikatlo, ituwid ang mga binti. Dapat matatag ang pagtapak. Tandaan, mayabang ang ekspresyon, mabangis ang tindig. Naintindihan ba ninyo? Kung naintindihan, maglakad ng 2 hakbang. Ikalawang hakbang, humakbang ng malakas. Sinubukan ko lang ngayon. Parang eksaktong-eksakto. Binabati kita, Ningfeng, sa paligsahan ng panggagaya kay Gao Qiqiang. Nakakuha ka ng pangalawang pwesto. Hahaha, pagkatapos manood ng maraming bersyon ni Gao Qiqiang. Lahat ng galaw ay tama, pero bakit ang mga ekspresyon ay ganito kahalhal? Si Gao Qiqiang sa Douyin, 1-0 sa 3. Kung may tao sa totoong buhay na lalapit sa akin ng ganito, tiyak na matatakot ako at papakawalan ko agad ang aso para kumagat. Sa totoo lang, natatakot ako na baka hindi matamaan ng sniper ang ulo ni Gao Qiqiang. Mga kapatid, huwag lang kayong manood, bumoto kayo para kay Ningfeng, itaas ang kanyang kasikatan. Si Gao Qiqiang ay dapat may karangalan. Tara, boboto na ako. Habang sumisikat ang karakter ni Gao Qiqiang, hindi mabilang na netizens ang kusang pumunta sa live stream ng programa ng Yixang Chiangkai Actors upang ibigay ang kanilang boto para kay Ningfeng. Hindi lang sila bumoto, kusang loob din nilang inanyayahan ang ibang netizens na bumoto.
Sa loob lamang ng ilang oras, ang ranking ng kasikatan ay mula sa hulihan ay umakyat hanggang sa unang pwesto na may kabuuang boto. Na lumampas sa 1-0 milyon, ang nasa ikalawang pwesto na si Qiangxi ay halos 3 milyon pa lamang. Ito ay mahigit 3 beses na agwat. Dahil sa pagsabog ng kasikatan ni Gao Qiqiang, ang buong grupo ng aktor ay naihatak. At naging mainit na paksa sa Douyin. Ang init nito ay minsang nalampasan ang unang grupo ng mga awit sa ratings. Sa Yixiang Chiangkai, inang Shanghai, sa recording site ng grupo ng mga awit, nagtipon ang 4 na hari ng langit. Bilang mga hurado at panauhin, ang mismong hurado ay nagpabaliw sa hindi mabilang na mga tagahanga ng musika. Hindi pa banggitin ang mga kalahok, bawat isa ay mga nangungunang personalidad sa kasalukuyang musikang Chino. Kahit maganda o hindi ang kanilang mga awitin, ang dami ng kanilang mga tagahanga ay napakataas. Naroroon sina Hua Chenyu at Da Zhangwei. Masasabing, ang ganitong hanay ay nagpapataas ng trapiko at ratings ng grupo ng mga awit hanggang sa sukdulan. Sa likod ng entablado ng grupo ng mga awit, si Hua Chen ay uminom ng kalahating bote ng tubig matapos kumanta ng isang kanta. Nakaupo sa tabi at nagpapahinga, tinatamasa ang pagmamasahe ng kanyang manager sa likod at balikat, pagod na pagod sa pagkanta. Walang sorpresa, ako na naman ang una sa round na ito. Binubuksan ang phone ng walang pakialam. Gusto kong maghanap sa Weibo ng mga kaugnay na termino ng Yixiang Tiangkai. Simula noong sumali ako sa kompetisyon. Sa Weibo, ang mga trending topics tungkol sa akin, kaya hindi maiiwasan, kailangan kong hanapin ang Yixiang Tiangkai. Lalabas ang Weibo ko, at ang mga tagahanga ay dumami ng daan-daang libo. Si Hua Chen at ang kakaibang kasuotan. Ngunit nang muli itong mag-input ng Yixiang Tiangkai sa search box, ang lumabas na kaugnay na mga termino ay hindi ang bituin ng mundo ng musika na si Hua Chen, o ang isang kamay na bulaklak, o ang masakit na sigaw para sa mga pasyente. Sa halip, lumabas ang isang hindi pamilyar na pangalan, unang dark horse ng grupo ng aktor. Ninfeng, ang galing umarte ay katulad ng isang batikang aktor. Ang baguhan ay nangunguna sa lahat. Pumalakpak at pumuri si Zhang Yimou. Hinikayat ni Chen Daoming ang anumang pag-arte. Ninfeng, sino ito? Tiningnan ni Hua Chen si. Tiningnan ni Hua Chen ang Weibo na puno ng pangalang Ninfeng, at nagkunot ang kanyang noo. Saan ang galing ang payaso na ito? Inagaw ang aking trending topic. Sino ba naman ngayon ang pwedeng pumasok sa showbiz? At pag-arte pa. Wala namang pag-arte yan. Kahit sino pwedeng umakyat at gumawa ng ilang ekspresyon at galaw. Hindi para sa kompetisyon ng pagkanta. Pero nag-rehearse ako ng matagal hanggang hating gabi. Sa hirap, maihahambing ba sa akin? Nagalit si Hua Chen. Kung siya ay sumali sa grupo ng mga awit, tingnan mo kung hindi ko siya dudurugin hanggang sa mawalan ng ngipin. Sa kabilang banda, Yixiang Tiangkai, sa monitoring room ng direktor ng grupo ng aktor. Si Lao Qian, bilang direktor ng grupo ng aktor, ay nakikipag-usap sa telepono na may mukhang sama ng loob. Hindi, Sun Qian, hindi ka pwedeng ganyan. Si Ninfeng ay nasa grupo ng aktor namin. Paano mo sa ilang salita? Ay gusto mong kunin sa grupo ng mga awit para sumabit sa kasikatan? Hoy, wala kang kahihiyan. Ang grupo ninyo ng mga awit ay kailangan pa bang sumabit sa kasikatan? Sinabi ng punong direktor. Paano ito magiging tama? Hais, dito ko sasabihin, si Ninfeng ay hindi marunong sumulat ng kanta. Siya ay isang aktor. Kung pupunta siya doon at kumanta, kung hindi maganda, hindi ba makakaapekto sa kanyang imahe? Pumunta sa pamamagitan ng nakamaskarang biglaang pagdalo, papahulaan sa mga bisita kung totoo o peke ang pagkanta, simpleng pagpapakita lang. Hintayin mo akong tanungin si Ninfeng. Wala akong kapangyarihan. Ibinaba ang telepono. Ang mga ito, napakasama talaga. Pagkatapos ng libreng pahinga sa grupo ng aktor. Ang ikatlong yugto, ikalawang round ng kompetisyon ay formal na nagsimula. Ayon sa nakagawian, bago ang laban. Ang programa ay naglaan ng 1 oras na dagdag para sa mga kalahok upang mas makapaghanda, maging pamilyar sa karakter at sa plot. Mag-ensayo ng pribado. Ang host na si Bei Bingbing ay kasama ang live broadcast photographer. Itinatala ang proseso ng paghahanda ng mga aktor. Yan si, may gusto ka bang sabihin tungkol sa laban ngayon? Sa harap ng panayam ni Bei Bingbing, si Qian Xi ay nagsalita sa screen, sa totoo lang. Hindi ako nakatulog ng maayos kahapon dahil medyo kinakabahan. Hindi ko alam kung magagawa ko ng maayos ang round na ito. Ang napili kong gawin ay maraming dialogo. Habang nagsasalita, si Qian Xi ay itinaas ang makapal na script sa kanyang kamay. Bigla, nakatanggap siya ng papuri mula sa mga tagahanga sa live room. Ang sipag ni Qian Xi. Mula sa simula hanggang ngayon, unti-unti ko siyang pinapanood na lumalago. Lumago na si Qian Xi. Kahit noong una siyang tumawid sa pag-arte, hindi talaga maganda ang kanyang pag-arte. Pero ngayon ay mas mabuti na. Sa bagay na yon, parang ang mga kalahok na ito ay abala sa pag-ensayo at pag-aaral ng mga linya. Teka, tingnan niyo doon. Paano nakatulog si Ninfeng na naka-cross arms?
Sa oras na ito, si Bai Bingbing nakita si Ningfeng na naka-cross arms at nakapikit ay nag-alala at mabilis na lumapit, magiliw na nagpaalala. Ningfeng, Ningfeng, gising. Si Ningfeng ay nagmulat ng mata at huminga ng malalim. Ano ang problema? Malapit na ang laban, hindi mo na kailangang maghanda. Nag-aalalang sabi ni Bai Bingbing. Ang agwat ng laban ay napakaiksi, mas mabuting maghanda ng kaunti. Sa oras na ito, si Zhang Han na nasa tabi ay nakita si Ningfeng na ini-interview. Bigla siyang nagkaroon ng plano. Tingnan mo, lalapit ako at makikinig. Pagkatapos ay lumapit at nagsalita ng may mukhang makatarungan, Ningfeng, kahit na tayo ay ang huling grupo na lalabas, kailangan pa ring maghanda ng sapat. Alam kong magaling kang umarte. May tiwala ka. Ikaw ay isang baguhan. May ilang bagay na kailangan naming mga veterano na sabihin sa'yo. Bilang isang aktor, ang kakayahan ay isang aspeto. Ang isang mabuting aktor ay mas mahalaga ang pag-ugali. Dapat igalang ang sariling trabaho. Seryosohin ang sariling pagganap. Tingnan mo ako, kabisado ko ang script buong gabi. Bumangon ka na at mag-ensayo tayo. Nang marinig ito, nag-roll eyes si Ningfeng. Ang mga linya ay alam ko ng puso. Ang tradisyonal na paraan at pag-akyat sa entablado ay saka lamang mapapakita. Sa panahong ito, magpahinga na lang ako at isipin na ito na ang pinakamahusay na paghahanda. Pagkasabi niya nito, agad na nagdulot ng malaking kaguluhan sa buong livestream. Liray, sinasabi pa nila na si Zhang Han ay nag-aarte ng bida. Pero sa tingin ko si Ningfeng talaga ang nag-arte ng bida. Bida pa nga. Baguhan lang na sinuwerte, sumikat ng mabilis, mas mabilis ding mawawala. Lahat ng iba ay nag-aaral ng linya at nag-ensayo. Siya ay natutulog dito, si Zhang Han ay mabait na nagpapaalala sa kanya, pero binalewala lang niya. Ito ang tinatawag na pagyayabang ng maliit na tao, may konting tagumpay ay kontento na. Napakalaking programa ito. Ano ba ang ugali niya? Ganyan siya magpabaya. Sa tingin ko, sa ikalawang round, tiyak na bagsak si Ningfeng, hindi na kailangan isipin pa, wala na, tuluyan ng wala. Kakakuha pa lang nito, si Zhang Han ay bumiti at tumingin sa mga komento sa livestream, nakita niyang sa ilang salita niya. Talagang napapunta ang mga fans niya kay Ningfeng. Nagpakita siya ng masamang ngiti na nagtagumpay ang kanyang plano. Pero kulang pa ito sa apoy. Kung mas matindi ang pagmumura kay Ningfeng sa kompetisyon, gagamitin ko ang aking talento sa pag-arte para lunurin siya. Mas mataas ang atensyon at kasikatan na makukuha. Tama, sa pag-iisip, binuksan ni Zhang Han ang kanyang telepono. Agad na kinontak ang kanyang manager. Tulungan mo akong humanap ng pinakamalalang kritiko sa industriya. Isulat kung gaano kasama si Ningfeng, kung gaano siya itim. Sa isang nakatagong sulok, pumikit si Zhang Han. Si Ningfeng, maghintay ka na lang sa ikalawang round at maging tulay ko sa tagumpay. Direktor, tingnan mo. Sa control room ng direktor, nagmamadaling dumating ang assistant. May malaking problema. Anong malaking problema? Huwag mo akong istorbohin, nag-iisip pa ako kung paano kausapin si Ningfeng tungkol sa pagpapakita niya sa grupo ng mga awit. Si Lao Qian ay sobrang stress. Ay, Direktor, tungkol kay Ningfeng ito. Malaking problema kay Ningfeng. Lumapit ang assistant at mabilis na iniabot ang kanyang telepono. Sa kanya, nang marinig ni Lao Qian ang pangalang Ningfeng, biglang nagdilim ang kanyang mukha. Anong nangyari kay Ningfeng? Papunta sa programa, nabangga siya ng sasakyan. Agad na nagpakita ang assistant ng pagtataka. Hindi, nasa Weibo, isang malaking kritiko sa pelikula. Nag-post ng mahabang artikulo na pumupuna kay Ningfeng, sinasabing pabaya siya, nag-arte ng bida, walang profesionalismo. At hindi alam kung saan nanggaling ang mga bayad na komentarista, lahat ng komento ay puro mura kay Ningfeng. Nagkunot ang noo ni Lao Qian. Dahil matagal na siya sa industriya, ang una niyang instinct ay may nagbabalak ng masama kay Ningfeng. Madalas ito sa industriya, ngunit hindi ito pwedeng baliwalain. Ilang artista ang nasira dahil sa mga peking iskandalo. Tingnan ko. Tiningnan ni Lao Qian ang telepono, ang mahabang artikulo sa Weibo. Sa nakaraang 2 araw, puro papuri ang nasa internet. Ano itong isang isip, isang gawain? Sa grupo ng aktor, may lumitaw na pinakamahusay na baguhan ng taon, pinakamalakas na aktor. Halos sumabog na ang mga marketing account sa pagpaparangal. Naisip ko, tingnan ko rin, baka totoo nga sa industriya ng pelikula. May lumitaw na tunay na matapang na tauhan. Pero hindi ko alam nung nakita ko. Ano ba itong kalokohan? Ito ba ay maihahalin tulad sa isang best actor? Ang program ay nagbigay ng 1 oras. Iyon ay pag-asa na ang mga kalahok ay mas pagandahin ang kanilang mga gawa. Ang iba ay nag-aaral ng linya at nag-ensayo. Itong si Ningfeng, natutulog. Si Zhang Han na kasama niya sa grupo ay mabait na lumapit. Para mag-ensayo pero siya ay nanahimik. Kaya ngayon, sa ikatlong round pa lang, hindi na kaya ng batang ito na itago ang kanyang totoong kulay. Ang aking pagsusuri sa kanya, may talento sa pag-arte, walang moralidad sa sining. May talento, walang pagkatao. Tama, sa totoo lang, si Ningfeng ay napaka-arogante.
Kung kaya ba niyang gumanap ng maayos sa ikalawang round ay problema pa. Sa oras na yon, magiging basura na walang talento at walang moralidad, walang talento at walang pagkatao. Ano ang kasunod na isinulat? Hindi na tumingin pa si Laukian. Tumayo siya mula sa upuan. Puta, sino ba ang nasa likod ng mga ito? Siningfeng na yon ang haligi ng ating programa. Kung siraan siya, walang makakabuti. Wala nang oras para pag-usapan ito. Magsisimula na ang ikalawang round. Pagkatapos nito, malalaman natin kung sino ang may kagagawan. Ako ang unang magbabawal sa kanya sa industriya. Galit na galit si Laukian. Di nagtagal, nagsimula na ang ikalawang round. Kamusta sa lahat ng manonood? Ako ang host na si Bai Bingbing. Maligayang pagdating sa isang isip, isang gawain, ikalawang round ng ikatlong yugto ng grupo ng aktor. Ngayon, tawagin natin ang unang grupo ng mga kalahok, si Chen Ase at Liu Yuning, na sunod-sunod na umakyat sa entablado. Kahit na sa unang round, si Liu Yuning ay pansamantalang natalo, ang huling listahan ng mga maaalis ay batay sa kabuang puntos ng dalawang round. Sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay, hindi pa alam.